Nagsisimula ang kwento kay Takuto, isang binatang naglalaro ng strategy game habang nakakonfine sa ospital. Isang araw, bigla siyang pumanaw. Ngunit nang muling magmulat ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa isang trono sa isang hindi pamilyar na mundo. Maya-maya, may isang babae ang biglang lumitaw at tinawag siyang hari. Agad niya itong nakilala bilang si Ada, isang mahalagang karakter mula sa paborito niyang video game. Napaisip siya kung dapat ba niyang gampanan ang papel na ibinibigay nito. Ngunit sinabi ni Ada na ayos lang at tinawag siyang isang legendary player, ang nag-iisang nakatapos ng Nightmare difficulty gamit ang sibilisasyong Managra, na kilala bilang pinakamahirap gamitin sa buong laro. Ayon kay Ada, naaalala niya ang lahat ng ginawa ni Takuto noong naglalaro pa siya. Sinabi naman ni Takuto na gusto niyang gamitin si Ada noon dahil nais niyang maging kasing lakas nito at masaya siya na ngayon ay nakakausap na niya ito. Naisip niyang baka nasa langit siya at tinanong kung si Ada ba ang nag-summon sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Ada na hindi rin niya alam kung paano siya napunta roon. Hinawakan ni Ada ang kamay ni Takuto at sinabi nitong dapat silang magtulungan para bumuo ng sarili nilang kaharian, tulad ng paulit-ulit nilang ginagawa sa laro. Kahit naguguluhan si Takuto, nakakaramdam siya ng kapayapaan dahil kasama niya si Ada, kaya nagpasya siyang bumuo ng isang sibilisasyon kasama siya. Sinabi ni Ada na ang kanyang katawan ay para sa mga utos ng hari, dahilan upang pareho silang mailang. Naalala ni Takuto na ang Managra ay kilala bilang pinakamasamang sibilisasyon, ngunit ang tunay nitong lakas ay nasa pamamahala ng loob ng kaharian. Kaya ang una nilang hakbang ay ihiwalay ang sarili sa natitirang mundo dahil iyon din ang estratehiyang ginagamit niya noon sa laro. Nag-summon siya ng isang halimaw at inutusan itong magsiyasat sa paligid, habang si Ada naman ay sinigurong tatapusin nito ang misyon. Habang gumagalaw ang halimaw, napansin ni Takuto na nakikita niya ang paligid sa pamamagitan ng mga mata nito, gaya ng sa game system. Ipinaliwanag niya na gumamit siya ng 100 mana points para i-summon ang halimaw at kakailanganin pa niya ng 20 mana para maitayo ang unang base nila, kaya 80 mana points na lang ang matitira sa kanya. Gusto sana niyang lumikha ng isang mandirigma, ngunit kulang pa ang kanyang mana. Sinabi ni Ada na lalaban siya sa sinumang umatake sa kanila, ngunit pinaalala ni Takuto na sa simula ng laro ay mahina pa si Ada at saka lamang siya lumalakas kalaunan. Alam ni Takuto na delikado ang sitwasyon nila dahil kapag sinalakay sila ng isang makapangyarihang kaaway, maaaring tuluyang mabura ang kanilang sibilisasyon. Kaya kailangan nilang maging maingat. Sa paningin ng halimaw, nakita niyang napapalibutan sila ng isang malawak na kagubatan, na para kay Ada ay magandang lugar dahil madali silang makapagtago roon. Ngunit napansin ni Takuto na walang kahit anong hayop sa paligid na nakakapagtaka dahil ang gubat ay dapat puno ng buhay. Naisip niya kung paano sila makakakuha ng pagkain. Bigla niyang nakita ang isang sibilisasyon ng Dark Elves at agad siyang nabahala dahil kailangan nilang iwasan ang labanan sa kanila sa anumang paraan. Iminungkahi ni Ada na tumakas na lamang sila, ngunit nagpasya si Takuto na magmasid muna habang patuloy na ini-scout ang lugar. At sinabing susundin niya ang payo ni Ada kapag may masamang mangyari. Samantala, isang Dark Elf warrior na nagngangalang Gi ang nangunguna sa kanilang grupo sa loob ng kagubatan. May ilan sa kanila ang gustong umalis, ngunit pinaalala ni Gi na wala na silang ibang mapupuntahan. May nagsabi na may masamang nilalang na nakabaon sa gubat kaya walang nabubuhay dito, ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Gi dahil lant iyan at buhay pa rin ang mga puno. Pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama at sinabing malalampasan din nila ang paghihirap, ngunit bigla silang napatigil sa gulat nang harapin nila sina Takuto at Ada. Inakala ni Gi na si Takyudo ang mismong anyo ng kasamaan, ngunit alam niyang ang magiging kilos niya ang magpapasya sa kapalaran ng kanilang tribo. Kaya yumuko siya sa harap nila at humingi ng paumanhin sa pagpasok sa kanilang teritoryo. Tinanong sila ni Ada kung ano ang ginagawa nila roon, ngunit nainis siya nang magsimula si Gi ng mahabang paliwanag kaya inutusan niya itong paikliin ang kwento. Sinabi ni Gi na pinalayas sila mula sa kanilang lupain, naubusan na sila ng pagkain, at napilitan silang magtago sa kagubatan upang maliga ang mga humahabol sa kanila. Nagtaka siya kung bakit sobra ang kanilang pagdurusa kahit wala naman silang ginawang masama at ang tanging hangarin lang nila ay mamuhay ng payapa. Inabot ni Takyudo sa kanila ang ilang mansanas, na ikinagulat ni Gi dahil hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Naisip pa niyang subukan muna ang isa, ngunit bago pa siya makakilos ay kinagat na ito ng iba at agad nilang napagtantong masarap ang prutas. Nagpatuloy si Takyudo sa pagbibigay ng iba't ibang prutas, ngunit napansin ni Ada na hindi kumakain si Gi, at bigla itong yumuko kay Takyudo upang humingi ng pahintulot na dalhin ang mga prutas pabalik sa kanilang kampo. Ipinaliwanag niya na may mga bata roon na ilang araw nang hindi nakakakain at nais niyang sila muna ang pakainin bago ang sarili niya.
Dahil dito, nag-summon si Takyudo ng isang tambak ng prutas at gulay para sa kanila. Nabigla ang lahat sa ipinakita niyang kabaitan at tinanong siya ni Gi kung sino talaga siya, ngunit sinabi lamang ni Takyudo na kunin na nila ang lahat. Napaisip si Gi kung paano napilitang mabuhay sa dilim ang mga Dark Elf, kaya't labis siyang nagulat na tinulungan sila ni Takyudo dahil wala pang sino mang gumawa ng ganoon para sa kanila. Bumalik si Gi sa kanyang mga kasama at ibinigay ang pagkain na ikinagtaka nila kung saan niya ito nakuha, ngunit sinabi niyang nakita lang niya itong nakahandusay. Kinagabihan, sinabi ng pinunong si Malta kay Gi na kahanga-hanga ang pagkain at sa haba ng buhay niya ay ngayon lang siya nakatikim ng ganoon. Kaya nagtanong siya kung ano talaga ang nangyari. Isinalaysay ni Gi ang pakikipagkita niya kay Takyudo at ibinahagi naman ni Malta ang isang alamat na nakasulat sa kanilang mga aklat. Ayon sa alamat, lilito ang hari ng pagkawasak kapag umabot sa sukdulan ng mundo at wawasakin niya ang lahat upang magsimula muli mula sa wala. Sinabi ni Gi na hindi niya alam kung si Takyudo nga ang hari ng pagkawasak, ngunit malino na isa itong nilalang na lampas sa kanilang pangunawa at may isang babae ring naglilingkod sa kanya. Idinagdag niya na wala itong hininging kapalit sa tulong na ibinigay na ikinagulat ni Malta dahil akala niya ay isang masamang nilalang si Takyudo. Tinawag ni Gi si Takyudo bilang kanyang kagalang-galang na ikinagalit ni Malta dahil titulong galang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Gi na kung hindi dahil kay Takyudo ay wala silang lakas upang magtalo ngayon, kaya nararapat lamang ang paggalang. Pinuri ni Malta si Gi sa nagawa nito ngunit sinabi niyang balak niyang makipagnegosasyon kay Takyudo bilang pinuno ng mga Dark Elf. Samantala, sinigawan ni Ada si Takyudo dahil ginamit nito ang mana niya para pakainin ng mga Dark Elf, ngunit sinabi ni Takyudo na naawa lamang siya sa kanila. Humingi siya ng paumanhin at nangakong gagawin ang anumang gusto ni Ada upang makabawi, sinabing kailangan niya ito. Natuwa si Ada sa narinig at napansin ni Takyudo na malaya siyang nakakapagsalita kapag kasama siya, hindi tulad nung kaharap niya ang mga Dark Elf kung saan hindi siya makapagsalita ng maayos dahil hindi siya sanay makipag-usap sa mga estranghero. Naghanda sina Malta at Gi para makipagkita kay Takyudo at nag-aalala si Malta kung ano ang magiging reaksyon nito dahil maaaring may hingin itong kapalit sa ipinakitang kabutihan. Binanggit ni Gi na wala namang hiningi si Takyudo kapalit ng tulong niya. Ngunit para kay Malta, ginawa lang niya iyon upang may maipanghingi sila sa hinaharap. Gayunpaman, alam nilang hindi sila mabubuhay nang wala ang kapangyarihan ni Takyudo dahil kung aalis sila sa kagubatan ay babalik lang sila sa pagiging mga palaboy at muling mahihirapang humanap ng pagkain. Hindi nila alam na narinig ng halimaw ni Takyudo ang kanilang usapan kaya agad itong bumalik at nagbabala na paparating ang mga Dark Elf. Inakala ni Ada na bumabalik lamang ang mga ito para kunin ang naiwan nilang pagkain. At umasa si Takyudo na kunin na lang nila iyon at umalis dahil alam niyang hindi siya mahusay makipagnegosasyon dahil sa mahina niyang kakayahan sa pakikipag-usap. Nag-alok si Ada na siya na ang humarap sa kanila, sinabing mas mapapalakas nito ang posisyon ni Takyudo bilang hari, kaya ipinagkatiwala niya rito ang lahat. Dumating sina Malta at Gi at nagpasalamat kay Takyudo sa pagtulong sa kanila, ikinatuwa naman ito ni Ada dahil marunong silang magpakita ng paggalang. Tinanong nila ang pangalan ni Takyudo. Kaya ipinakilala siya ni Ada bilang ang hari ng pagkawasak at inutusan silang kunin ang pagkain at umalis. Gayunpaman, tinanong nila kung may magagawa ba sila para masakliyan ang kanyang kabutihan. Sinabi ni Ada na hindi na kailangan dahil wala naman silang may hahandang handog na makasasapat sa kanya at hindi rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Malta dahil pakiramdam niya ay may binabalak ito. Tiniyak naman ni Malta na wala siyang masamang intensyon. Nang mapansin ni Takyudo na nagiging tensyonado ang sitwasyon, may ibinulong siya kay Ada, ngunit para sa kanya ay masamang ideya yon. Ipinaliwanag ni Ada na sina Malta at Gi ay mahihinang makipagnegosasyon at mas mabuting alisin na lang sila dahil magiging sagabal lang sila sa hinaharap. Ngunit naniniwala si Takyudo na naghahanap lamang sila ng ugnayang kapwa-pakinabang, kaya iminungkahi niyang magtakda ng kapalit para sa tulong niya upang mapanatag ang loob nila. Dahil dito, sinabi ni Ada sa mga Dark Elf na pumayag si Takyudo na tanggapin ang kanilang handog bilang kapalit ng kanyang tulong na agad nagpakalma sa kanila. Napaisip si Takyudo kung inakala ba nilang may kapalit ang kanyang kabutihan dahil itinuturing siyang isang masamang nilalang. Hindi rin malaman ni Ada kung ano ang hihingin niya sa kanila, kaya sinabi ni Takyudo na nais lamang niyang malaman ang tungkol sa mundo sa labas at pumayag si Malta na ikwento ang lahat ng kanyang nalalaman. Gayunpaman, inutusan pa rin sila ni Ada na lisanin ang kagubatan kapag natupad na ang kanilang kasunduan. Humingi sila ng pahintulot na manatili roon, ngunit mariing tumanggi si Ada at nagbala na kapag ibinalita nila ang anumang nakita nila, hindi siya magpapakita ng awa sa kanilang lahi. Hindi sang-ayon si Gi sa desisyon, ngunit sinabihan siya ni Malta na manahimik dahil kailangan nilang sundin ang lahat ng utos ni Takyudo.
Habang naghahanda silang umalis, nag-alinlangan si Takyudo kung tama ba ang kanyang ginagawa. Dahil alam niyang hindi sila mabubuhay kapag pinakawalan niya sila. Kaya tinanong niya kung nais ba nilang maging mamamayan ng kanyang kaharian. Naguluhan si Ada sa bigla niyang desisyon, kaya ipinaliwanag ni Takyudo na ang mga Dark Elf ay likas na neutral, ngunit kapag naging bahagi sila ng Managra, ituturing silang mga nilalang ng kasamaan. Ipinaalala naman ni Ada na ang pangunahing mamamayan ng Managra ay ang mga homunculi, at kung magsasama sila ng mga Dark Elf ay maaaring magbanggaan ang kanilang pamumuhay. Ngunit pinaalala ni Takyudo kung ano ang itsura ng mga homunculi at tinanong siya kung kakayanin ba niyang sila lang ang maging mamamayan ng kaharian. Napagtanto ni Ada na hindi niya kakayanin yon dahil ang palagiang pagtingin sa kanila ay sisira sa kanyang katinoan. Dahil dito, sinabi niya kina Malta at ginanais ni Takyudo na maging bahagi sila ng kanyang bansa. Nagtaka si Malta kung ano ang mangyayari sa kanila kapag pumayag silang maging mga mamamayan niya. Ibinunyag ni Ada na kapag pumayag sila, magiging mga nilalang ng kasamaan sila, ngunit sinabi rin niyang mas masaya iyon kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos nito, naglakad sina Takyudo sa loob ng kagubatan habang binabanggit ni Ada na matagal bago nakapagdesisyon ang mga Dark Elf, ngunit para kay Takyudo ay normal lang iyon dahil sino ba naman ang hindi mag-iisip ng mabuti kung sasabihing magiging masama siya. Dumating sila sa kampo ng mga Dark Elf kung saan lahat ay agad yumuko kay Takyudo, at may isa pang ang nawala ng malay sa simpleng pagtitig lamang sa kanya. Naupo si Takyudo sa trono at opisyal na inanunsyo ang pagkakatatag ng Managra, habang sinabi ni Ada na titiyakin niya ang kaligtasan at kaligayahan ng lahat. Nagtaka si Takyudo kung bakit normal lang ang pakiramdam niya kahit sinabi ni Ada na magiging masama sila, ngunit biglang nakaramdam ang lahat ng galit sa kanilang mga puso habang naaalala ang mga taong nanakit at umapi sa kanila. Tinanong sila ni Takyudo kung ayos lang sila, at doon sila napaiyak dahil wala pang sino man ang kailanman nag-alala sa kanilang kalagayan. Pagkaraan nito, habang tinitingnan ni Takyudo ang mapa ng kontinente, nagulat siya nang makita na mayroon ng dalawang bansa roon. Ang una ay ang banal na kaharian ng Kwailye, na binubuo ng mga taong sumasamba sa banal na Diyos na si Arlos, at ang ikalawa ay ang bansa ng mga elf na sumasamba sa kalikasan. Natakot sina Takyudo at Ada dahil alam nilang kapag nadiskubre sila ng mga bansang ito ay tiyak na mawawasak sila dahil wala pa silang sapat na lakas militar para lumaban. Idinagdag ni Ada na wala rin silang likas na yaman, ngunit sinabi ni Takyudo na karaniwan ay sa pananaliksik sila nagkakaproblema dahil hindi katalinuhan ng lakas ng mga homunculi. At dito makakatulong ang mga Dark Elf upang punan ng kahinaang iyon. Dumating sina Malta at Gi kasama ang isang babaeng nagngangalang Emil, at sinabi ni Gi na isa siyang matalinong babae na maraming alam tungkol sa ibang mga bansa. Ipinaliwanag ni Ada na sila ang hahawak sa mahahalagang posisyon sa pamahalaan ng Managra at idinagdag na desisyon iyon ni Takyudo kaya hindi na maaaring baguhin. Itinalaga si Malta sa pamamahala ng mga usaping pambansa, habang si Gi naman ang ginawang pinuno ng hukbo. Sinabi ni Gi na lilipulin niya ang lahat ng kaaway at ipapaskil ang kanilang mga bangkay, na ikinakatakot ni Takyudo. Nalito si Gi sa reaksyon niya, kaya ipinaliwanag ni Takyudo na mas gusto niya ang kapayapaan, ngunit hindi maunawaan ni Gi kung bakit ang hari ng pagkawasak ay isang pasipista. Sinabi ni Ada na magpahinga muna sila at kapag nakabawi na ay saka magsisimulang magtayo ng mga bahay. Binanggit ni Malta na makakatulong ang kanyang talino sa gawaing iyon, hindi tulad ni Gi na puro lakas lang. Dahilan upang magalit si Gi. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng pahinga, at si Emil ay sabik din agad magtrabaho. Tinanong ni Ada si Takyudo kung ipapagawa na ba niya sa kanila ang pangangalap ng mga yaman, at sinabi niyang nais muna niyang palakasin ang lupain. Kaya tinanong ni Ada kung kaya nilang magputol ng kahoy nang hindi sinisira ang kagubatan, at sinabi ni Malta na siya na ang bahala. Idinagdag ni Takyudo na dapat silang magtanim muli ng mga puno matapos ang pagtotroso, ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang ibig sabihin. Dahil dito, tinanong ni Ada kung narinig na ba nila ang tungkol sa military magic o sa 6 na dakilang elemento, ngunit sinabi ni Malta na 4 na dakilang elemento lamang ang alam niya. Napagtanto ni Takyudo na napakababa pa ng antas ng magic technology ng mundong ito. Naisip ni Ada na maaari nilang unahan ang ibang mga bansa sa pamamagitan ng paglinang nito. Ipinaliwanag niya na ang reforestation ay ang pagtatanim muli ng mga puno matapos magputol ng kahoy upang mapanatili ang kapaligiran, ngunit nalito pa rin sila dahil ayon sa kanila ay inaabot ng daan-daang taon bago muling tumubo ang mga puno. Ipinaliwanag ni Ada na gagamit sila ng 6 na dakilang elemento upang pabilisin ang paglaki ng mga halaman, at sinabi niyang ang teknik na ito ay binuo mismo ni Takyudo. Nagtaka si Emil kung si Takyudo rin ba ang lumikha ng mga mansanas, kaya kinumpirma ni Ada na totoo iyon at idinagdag na ang mga ubas ang paborito niyang prutas.
Ibinunyag ni Emil na itinanim niya ang mga buto mula sa mga ubas at tumutubo na ang mga ito na labis na ikinagulat ng lahat. Doon napagtanto ni Takyudo na nilikha niya ang mga prutas kahit hindi naman talaga umiiral ang mga iyon sa mundong ito. Gumawa siya ng isang barya at doon niya tuluyang naunawaan na kaya niyang lumikha ng kahit ano ayon sa gusto niya, isang napakalakas na kakayahan kahit na malaki ang konsumo nito sa mana. Samantala, ipinakita ang isang babaeng nagngangalang Lena na tumutugtog ng piano sa loob ng isang kastilyo. At naramdaman niya na may paparating na kapahamakan mula sa ibang lupain. Tinawag siya ng isang cardinal at sinabi nitong may mga barbarong lumitaw sa hilagang lalawigan, kaya agad siyang sumama rito upang asikasuhin ang problema. Habang papunta sila roon, may isang sundalo ang nagsabing may mga chismis tungkol sa kakaibang kapangyarihan ni Lena, ngunit wala pa siyang nakikitang patunay. Sinabi naman ng isa pang sundalo na maghintay na lang siya dahil malapit na niyang masaksihan ang lahat. Nang makasalubong nila ang mga barbaro, ginamit ni Lena ang kanyang tungkod upang sunugin ang mga ito, ngunit ang lugar na tinamaan ng kanyang apoy ay biglang namulaklak. Sinabi ng mga sundalo na ang tanging dahilan kung bakit maganda ang ugnayan nila sa bansa ng mga elf ay dahil sa kapangyarihan ni Lena. At doon isiniwalat na isa siya sa 7 dakilang santo ng kontinente. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Lena sa cardinal na magpadala sila ng mga paladin upang siyasatin ang lupain, ngunit sinabi nitong mahihirapan silang makakuha ng pahintulot. Dahil dito, nagpasya si Lena na siya na lang ang pupunta, ngunit pinaalalahanan siya ng cardinal na hindi na siya maaaring kumilos ayon sa gusto niya dahil hindi na siya isang simpleng taga-nayon, at tiniyak nitong magpapadala siya ng kanyang mga tauhan upang magsiyasat. Samantala, nagsimulang magtayo ng mga gusali ang mga Dark Elf at mabilis nilang itinayo ang isang trono at silid-pulong para kay Takyudo. Dumating sina Malta at ang iba pa, at bago magsimula ang pagpupulong ay binigyan nila si Takyudo ng bagong kasuotan na ikinatuwa niya dahil sa wakas ay makakaalis na siya sa suot niyang pajama. Nang magsimula ang pulong, tinanong ni Malta si Ada kung ano ang dapat nilang unahing itayo, at sinabi niyang kailangan muna nila ng sentro ng produksyon ng pagkain dahil hindi sila makikipagdigma ng walang laman ang tiyan. Nagtaka si Malta kung hindi ba kayang lumikha ni Takyudo ng walang katapusang pagkain gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit ipinaliwanag ni Ada na hindi niya iyon magagawa ng pangmatagalan at magiging problema rin ang pamamahagi kapag lumawak na ang kanilang teritoryo. Ipinakita niya ang isang flesh tree at sinabi nitong ito ay nagbubunga ng laman ng tao, ngunit sinabi ni Malta na karamihan ay hindi komportable sa pagkain nito. Kaya ipinaliwanag ni Ada na pansamantala lamang nilang gagamitin ang mga punong iyon upang makapagsimula. Idinagdag niya na kailangan din nila ng gusaling pag-iimbakan ng pagkain at si Emil ang kusang loob na umako sa tungkuling iyon kahit na nababahala siya sa punong nagsasalita. Ang susunod nilang hakbang ay ang pagsasaliksik sa magic technology. At sinabi ni Ada na magtutuon sila sa military magic, ipinaliwanag na ang karaniwang mahika ay nakakaapekto lamang sa iilang tao sa isang pagkakataon, samantalang ang military magic ay kayang umatake ng buong hukbo at baguhin pa ang anyo ng lupain upang magkaroon sila ng bentahe sa estratehiya na ikinatuwa ni Takyudo at Malta. Ang huling paksa sa kanilang agenda ay ang pagpaplano ng militar, at sinabi ni Gi na kailangan muna nilang magbuo ng hukbo, ngunit sinabi ni Takyudo na sa ngayon ay hindi pa sila maglalagay ng malaking puhunan dito. Nadismaya si Gi nang marinig iyon, at ipinaliwanag ni Ada na nangangailangan ng maraming yaman ang pagpapanatili ng isang hukbo. Gayunpaman, iniisip ni Gi na hindi sapat ang lakas ng kanilang mga mandirigma para maprotektahan si Takyudo. Isiniwalat ni Malta na pareho silang may patong na pabuya ni Gi dahil sila ang mga pinuno ng Dark Elves, at doon napagtanto ni Takyudo na nag-aalala sila sa mga humahabol sa kanila. Dahil dito, nagpasya siyang lumikha ng isang bayani, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano iyon. Ipinaliwanag ni Ada na maraming bayani ang naglilingkod kay Takyudo, at lahat ng ito ay mga halimaw na may baliw na lakas, ngunit may kani-kanyang natatanging kakayahan na lubhang kapakipakinabang. Alam niyang kailangan nilang matupad ang ilang kondisyon para makapag-summon ng isa, ngunit naniniwala siyang magagawa nila iyon sa lalong madaling panahon. Ibinunyag ni Takyudo na patuloy silang nag-iipon ng mana mula sa kanilang mga mamamayan kaya maayos ang paglaki ng reserbang mana ng bansa, ngunit sinabi rin niyang nakadepende ang dami nito sa kasiyahan ng lahat. Kaya nagpasya siyang gawin ang lahat para maging masaya ang kanyang mga nasasakupan. Samantala, isang paladin na nagngangalang Lonius ang nagdarasal sa Diyos nang gambalain siya ng kapwa paladin na si Verel. Na nagsabing wala silang oras na sayangin. Napansin ni Verel na suot ni Lonius ang kanyang singsing sa kasal bilang anteng-anteng, kaya binalaan niya itong pagtatawanan niya siya kapag binabanggit nito ang pangalan ng asawa at anak niya habang natutulog. Naalala ni Lonius ang chismis na bastos umano si Verel, ngunit hindi matatawaran ang kanyang kakayahan.
Nagtaka siya kung bakit sila ipinapadala sa madilim na kontinente, kaya ipinaliwanag niya kay Beryl na iyon ay dahil sa pahayag na natanggap ni Lena. Alam niyang pararangalan sila kapag nagtagumpay sila, ngunit kung mabaygo sila ay siya ang masisisi dahil siya ang mas bata. Nagtaka si Beryl kung bakit silang dalawa lamang ang ipinadala, at ipinaliwanag ni Lonius na bihirang magpadala ng grupo sa labas ng hangganan ng bansa at walang tiyak na pamantayan sa dami ng mga tauhang ipinapadala. Nakipagkita sila sa mga mersenaryong inupahan para sa misyon, at naisip ni Lonius na kahit masama ang ugali ni Beryl, isa pa rin itong mataas na paladin kaya malaki ang maitutulong ng presensya nito sa kanilang kaligtasan. Samantala, ipinakita ni Emil kina Takyudo at Ada ang malaking progreso ng kanilang gawain, at napagtanto ni Takyudo na napakahusay niya. Sinabi ni Emil na nagsusumikap silang lahat upang masakliyan ng lahat ng ginawa niya para sa kanila, at sinabi ni Takyudo na kahanga-hanga siya, ngunit bigla itong napaiyak. Nang hamupa ang kanyang emosyon, ipinagpatuloy ni Emil ang pagpapakita ng kanilang mga proyekto, at ikinatuwa ni Takyudo na nakabawi na siya dahil hindi pa siya nakaranas na may babaeng umiyak sa harap niya. Ikinwento ni Emil na halos handa ng anihin ang mga flesh tree dahil sa mga kagamitang ibinigay ni Takyudo, ngunit napasigaw siya nang marinig niyang nagsalita ang isa sa mga puno. Dinala sila ni Emil sa natuklasan nilang pinagkukunan ng tubig, ngunit nagulat siya nang makita na ito ay naging itim at tila tunaw, at inakalang hindi ito ligtas inumin. Walang pag-aalinlangang uminom si Ada at sinabing ligtas ito, ipinaliwanag na normal lang na maging itim ang tubig dahil ang mga lupang nasasakupan nila ay nagiging cursed terrain. Inutusan ni Takyudo ang lahat na huminga ng malalim, at naramdaman nilang tila mas lumalakas ang kanilang mga katawan. Ibinunyag niya na ang cursed terrain ay nagbibigay ng benepisyo sa mga nilalang ng kasamaan. Ngunit nagdudulot ng parusa sa mga mabubuti o neutral na nilalang. Ang tanging problema nito ay mas madali silang matutunto ng mga kaaway kapag lumawak na ang sakop ng cursed terrain. Dahil dito, muling iminungkahi ni Gi na magtatag na sila ng isang hukbo. Ngunit tiniyak ni Ada sa kanila na sapat na ang kanilang bayani upang harapin ang mga kaaway, kahit wala pa rin silang ideya kung ano ang tinutukoy niya. Kaya nagpasya siyang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Biglang sumibol ang mga tentacle mula sa kanyang katawan at walang kahirap-hirap na winasak ang mga puno sa likuran niya. Habang ibinubunyag niyang isa rin siyang bayani. Ipinaliwanag ni Takyudo na ang mga bayani ay hindi nangangailangan ng anumang resources at patuloy silang lumalakas habang tumatagal ang panahon kahit wala silang ginagawa. Namangha ang lahat sa lakas ni Takyudo, kaya iminungkahi nilang ipagtayo siya ng isang palasyo. Sa una ay inakala niyang hindi na iyon kailangan, ngunit tumanggi silang hayaan siyang manirahan sa parehong bahay dahil makokonsensya raw sila. Ipinaliwanag ni Ada na magastos ang pagtatayo ng palasyo, ngunit lilikha ito ng mga resources at magpapataas din ng kasiyahan ng mga mamamayan. Kaya pumayag si Takyudo. Ibinahagi niya ang ideya ng isang lumulutang na kastilyo, isang lungsod na lumilipad sa kalangitan na hindi maimagine ni Malta, ngunit naniwala si Emil na posible iyon sa tulong ni Takyudo. Samantala, tinalo ni Lonius at Beryl ang isang grupo ng mga halimaw, dahilan upang isipin ng mga mersenaryo na hindi na nila kailangang lumaban, ngunit sinabi ni Beryl na simula pa lamang iyon ang kanilang paglalakbay. Habang nagpapatuloy sila, pinuri ni Beryl si Lonius sa pagkuha ng maraming mersenaryo. At naisip ni Lonius na sinuwerte lang siya dahil karamihan sa kanila ay nasa Hilaga. Alam ni Beryl na naroon sila upang harapin ang mga barbarong nananalakay sa mga nayon, at binanggit ni Lonius na nandoon na rin si Lena kasama ang hukbo, ngunit patuloy pa rin ang kaguluhan. Isang mersenaryong nagngangalang Bargo ang tila walang pakialam, ngunit sinabihan siya ni Lonius na huwag magkunwaring hindi siya apektado. Para kay Bargo, wala itong kinalaman sa kanila, kaya tinanong siya ni Beryl kung bakit hindi siya pumunta roon gayong malaki ang kikitain. Ngunit tumanggi siya kahit gaano pa kalaki ang bayad dahil may balita raw tungkol sa isang mangkukulam sa Hilaga. Sinabihan ni Beryl ang lahat na itigil ang pag-aalala at maging alerto dahil patimog ang kanilang direksyon at hindi nila alam ang naghihintay sa kanila. Kinagabihan, habang huminto sila sa isang kainan, tinanong ni Lonius si Bargo tungkol sa mangkukulam, at ikinwento nito ang mga tsismis na ang lahat ng kaguluhan sa Hilaga ay gawa ng isang mangkukulam. Tumanggi si Lonius na paniwalaan na isang tao lamang ang may kakayahang magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan, at pinatigil sila ni Beryl sa usapan. Umorder siya ng isa pang inumin na ikinabahala ni Bargo dahil parang napapasobra na siya, ngunit sinabi ni Beryl na ayon sa banal na aklat ay pinapayagan silang magpahinga at magpakawala kapag walang tungkulin. Itinuro ni Lonius ang mismong talata at sinabing mali ang interpretasyon ni Beryl dahil hindi ito pahintulot para uminom, ngunit iginiit ni Beryl na magkaiba lang ang kanilang pagbasa rito. Nagtaka si Bargo kung bakit dalawang banal na mandirigma ang nagsasakripisyo upang siyasatin ang mga lupain at tinanong kung may kinalaman iyon sa mangkukulam.
Inakala ni Beryl na may kaugnayan ang misyon nila sa mga Dark Elf at alam ni Bargo na kung pababayaan ng mga ito ay maaari silang lumakas at umatake. Binanggit ni Beryl na dapat silang umatras kung magiging delikado ang sitwasyon, ngunit para kay Lonius ay dapat nilang isugal ang kanilang buhay upang lipulin ang mga Dark Elf. Kaya pinayuhan siya ni Beryl na maghinay-hinay at maging matyaga dahil lahat sila ay may mga pamilyang umaasa sa kanila at hindi sila dapat kumilos ng padalos-dalos. Sinabi ni Verdel sa lahat na uminom na muna upang gamaan ang loob ng bawat isa. Samantala, tinipon ni Takyudo ang lahat ng Dark Elf at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang gawing isang insektong may mahahabang paa ang bunga ng Flesh Tree. Nabigla ang lahat dahil nakalikha siya ng bagong anyo ng buhay at ipinaliwanag ni Ada na habang mas nagiging masaya ang mga mamamayan, mas lalo pang lalakas ang kapangyarihan ni Takyudo. Kaya kailangan nilang ipakita ang mas matinding debosyon sa kanya. Pagkatapos nito, nakahinga ng maluwag si Takyudo dahil naging maayos ang lahat at natuwa si Ada dahil nagagamit na niya ang normal na production, bagamat nagulat siya kung gaano ito kadali. Sinabi niyang ligtas na silang makakalikha ng mga bagong unit kaya naisip ni Takyudo na ang susunod niyang gagawin ay mag-summon ng isang bayani. Balak niyang unahin ang reyna ng mga insekto na si Ella dahil kaya nitong palakasin ang ibang insekto at gawing ganap na mandirigma ang mga long-legged bug. Kaya rin itong lumikha ng mga larvae na magpaparami sa kanilang workforce. Sumang-ayon si Ada sa desisyong iyon at naisip ni Takyudo na si Ella ang pinakamainam na pagpipilian dahil ang iba pang mga bayani ay may masasamang ugali na hindi nila kailangan sa ngayon lalo't nakatuon sila sa pamamahala ng loob ng kaharian. Gayunpaman, balak pa rin niyang i-summon ang mga iyon sa hinaharap at umaasang hindi sila magdudulot ng problema dahil ang tunay niyang layunin ay mamuhay ng payapa. Samantala, sinalakay sina Verdel at ang kanyang mga kasama ng isang higanti, ngunit inutusan ni Verdel ang lahat na umatras habang siya na lang ang haharap dito. Nagliwanag ang kanyang espada habang naghahanda siyang umatake, at napagtanto ni Bargo na gumagamit siya ng isang Holy Sword Art. Ipinaliwanag ni Lonius na isa itong lihim na teknik ng Quaillia. Inatake ng higanti si Verdel, ngunit binasag niya ang sandata nito at pinabagsak ito sa isang iglap. Inisip ni Lonius na madali nilang matatapos ang misyon dahil sa lakas ni Verdel. Ngunit may kutob siyang hindi ganoon kasimple ang mangyayari. Samantala, habang kakain na sana si Takyudo ng burger, pinaalalahanan siya ni Ada na kumain ng mas masustansya, ngunit sinabi niyang sawa na siya sa healthy food dahil yun lang ang kinakain niya sa dati niyang buhay. Mas nag-aalala pa siya kay Ada dahil puro salad lang ang kinakain nito simula nang dumating sila roon, ngunit sinabi ni Ada na iyon lang talaga ang gusto niya. Sinabi ni Takyudo na ipatawag sina Malta at ang iba pa pagkatapos nilang kumain dahil nais niyang tanungin kung ano ang dapat gawin sa mga lugar sa paligid ng kagubatan. Naunawaan ni Ada na ang tinutukoy niya ay ang kalapit na lungsod at ipinaliwanag niyang isa itong neutral na lugar na ikinagaan ng loob ni Takyudo dahil mahihirapan siyang makipagnegosasyon kung mabuti ang alignment ng mga ito. Nag-aalala si Ada na maaaring magdulot ng problema ang sinumang pumasok sa kagubatan, ngunit sinabi ni Takyudo na huwag siyang masyadong mag-alala. Gayunpaman, nabigla siya nang maramdaman niya ang papalapit na grupo ng mga armadong lalaki. Ayaw niyang matuklasan ang kanilang kinaroroonan, kaya inutusan niya si Ada na tiyaking makakabalik ang mga ito ng mapayapa, ngunit kung hindi iyon posible ay maaari niya silang lipulin. Ipinakita naman sina Verdel at ang kanyang grupo na naghahandang pumasok sa kagubatan. Ngunit biglang lumitaw si Ada sa kanilang harapan habang nakatago ang kanyang mukha. Tinanong siya ni Verdel kung sino siya, kaya sinabi niyang isa siyang Dark Elf na nagtago sa kagubatan matapos tumakas. Tinanong niya kung ano ang pakay nila roon, ngunit tumanggi siyang sumagot si Verdel at sinabing siya muna ang dapat magpaliwanag. Sinabi ni Ada na ang lahat ng Dark Elf ay punong-puno ng takot dahil sa matinding paghihirap na naranasan nila, kaya humingi siya ng awa. Ipinaliwanag ni Verdel na nasa isang misyon sila upang siyasatin ang kagubatan at hindi sila maaaring bumalik ng walang anumang resulta. Ngunit binalaan sila ni Ada na huwag nang pumasok sa loob ng kagubatan. Sinubukan ni Lonius na ipaliwanag na sila ay mga banal na kawal, ngunit sinigawan siya ni Verdel na tumahimik dahil siya ang kausap nito. Isiniwalat ni Verdel na nakatanggap sila ng isang banal na pahayag tungkol sa isang kalamidad sa loob ng kagubatan na ikinagulat ng lahat dahil ibinunyag niya ang isang lihim ng estado. Sinabi ni Lonius na isusumbong niya si Verdel sa mga nakakataas pagbalik nila, ngunit wala itong pakialam at nakiusap kay Ada na hayaan silang maglibot kahit kaunti, ngunit mariin pa rin siyang tumanggi. Hindi makapaniwala si Lonius na tinatanggihan sila kahit alam niyang ang kanilang kilos ay batay sa isang pahayag mula sa Diyos. Nakaramdam din siya ng masamang enerhiya mula kay Ada, dahilan upang mapagtanto niyang tama ang banal na pahayag at kailangan talaga nilang halughugin ang kagubatan.
Tiniyak ni Ada na walang kalamidad sa loob ng gubat at nanumpa siya sa kanyang Diyos na totoo ang sinasabi niya. Dahil dito, nagpa siya si Verdel na umatras na ikinagulat ni Lonius. Paalis na sana si Verdel nang biglang bawiin ni Lonius ang kanyang awtoridad, sinabing hindi siya mapagkakatiwalaan dahil handa siyang talikuran ang misyon. At siya na ang hahawak ng pamumuno. Inutusan niya ang mga mersenaryo na pumasok sa kagubatan. Sinubukan ni Verdel na pigilan sila, ngunit sinabi ni Bargo na si Lonius ang nagbayad sa kanila kaya kailangan nilang sumunod. Sinubukan ni Ada na kausapin sila ng mahinahon, ngunit inutusan ni Lonius ang kanyang mga tauhan na hulihin siya. Doon napagtanto ni Ada na wala na siyang pagpipilian, kaya nilipol niya ang kalahati ng mga ito gamit ang kanyang mga tentacle. Napagtanto ni Verdel na isa siyang mangkukulam. Inutusan niya si Bargo na tiyaking may makakabalik upang ipaalam sa iba ang nangyari, ngunit sinabi ni Bargo na napatay na ni Ada ang lahat ng kanilang mga mensahero. Alam ni Verdel na wala na silang ibang opsyon kundi ang lumaban. Inutusan niya ang mga tauhan na polanan siya ng mga palaso, ngunit hinarang ni Ada ang lahat ng ito gamit ang kanyang mga tentacle. Masaya pa niyang sinabi na hindi sila nagpipigil at kasalanan ni Lonius ang lahat ng ito dahil tumanggi itong umatras. Nagtaka si Lonius kung ano ang isang mangkukulam, kaya ipinaliwanag ni Verdel na ito ang halimaw na binanggit sa banal na pahayag at ang kaguluhan sa hilaga ay gawa rin ng isang mangkukulam. Inutusan niya ang mga mersenaryo na umatras habang sila ni Lonius ay sumugod gamit ang kanilang mga banal na biyaya, at isa-isang pinutol ang mga tentacle ni Ada hanggang dalawa na lamang ang natira. Ginamit ni Ada ang natitirang mga tentacle upang hulihin ang mga mersenaryo at gawing panangga, umaasang hindi na sila aatakihin ng mga paladin. Nagngit-ngit si Lonius, ngunit pinakalma siya ni Verdel at sinabing kailangan lang nilang putulin ang mga tentacle upang manalo. Ipinaalala niya na mas mahalaga ang kabuuang kalagayan dahil kung mapapatay nila siya ay mapipigilan nila ang kalamidad na sisira sa kanilang bansa at makapagliligtas ng napakaraming buhay. Dahil dito, nagpa siya silang isakripisyo ang dalawang mersenaryo at pinutol ang mga tentacle kasama ang mga bihag. Hindi makapaniwala si Ada na pinatay nila ang kanilang mga bihag at biglang sumugod si Verdel, ngunit tinusok siya ni Ada ng panibagong mga tentacle. Tinapos niya ito at hindi maunawaan ni Lonius ang biglang nangyari. Ipinaliwanag ni Ada na kaya niyang mag-regenerate ng kanyang mga tentacle ng paulit-ulit. Napagtanto ni Lonius na nilalaro lang niya sila mula pa sa simula, kaya inutusan niya ang lahat na tumakas sa magkakaibang direksyon upang masigurong may makakauwi at makapagbabala sa iba. Siya mismo ang umatake upang bumili ng oras, ngunit nabigla siya nang gamitin ni Ada ang espada ni Verdel upang lumaban at unti-unti siyang mapaatres. Ibinunyag ni Ada na namamanan niya ang kakayahan at alaala ng bawat taong kanyang nilipol, at sinabi niyang nag-alala si Verdel para sa lahat hanggang sa kanyang huling hininga, at sinabi kay Lonius na siya ang dahilan kung bakit namatay si Verdel. Tinanong niya si Lonius kung paano niya naramdaman yon, ngunit sinabi nitong mananatili ang alaala at pamana ni Verdel, at inakala niyang nakatakas na ang mga mersenaryo, ngunit bigla niyang narinig ang kanilang mga sigaw. Ibinunyag ni Ada na iniutos niya sa mga Dark Elf na siguraduhing walang nakatakas. Lumulubog si Lonius sa kawalan ng pag-asa at umatake siya sa kanya sa desperasyon, ngunit madali siyang tinalo ni Ada. Habang hawak siya ni Ada gamit ang kanyang mga tentacle, sinabi niya na kung ginawa na lang ni Lonius ang sinabi ni Verdel. Makakabalik sana siya sa kanyang pamilya, ngunit pinili niyang mamatay sa kanyang mga kamay. Idinagdag niya na pagkatapos niyang lipulin si Lonius, hahanapin niya ang pamilya nito at aalugin hanggang sa hilingin nilang wakasan niya ang kanilang buhay. Kasunod nito, aalagaan niya ang lahat ng mga nayon na nadaanan ni Lonius sa kanyang paglalakbay. At kapag tinanong siya kung bakit niya ginagawa iyon, sasabihin niyang lahat ito ay dahil sa kabobohan ni Lonius. Nakiusap si Lonius na itigil na ito. Ngunit tinapos siya ni Ada at sinabi na masdan niya mula sa langit habang winawasak niya ang lahat ng mahal niya sa buhay. Pagkatapos nito, iniulat niya kay Ada na napuksa na nila ang lahat ng mersenaryo, at tinanong siya kung gagawin niya talaga lahat ng sinabi niya kay Lonius, ngunit sinabi ni Ada na nagbibiro lang siya. Sinabi niya kay Takyudo na ayusin ang mga bangkay habang babalik siya sa kanya at ibinahagi kung paano inakala ni Verdel na siya ay isang mangkukulam. Napagtanto ni Takyudo na hindi sila nasa mundong laro. Ipinaliwanag ni Ada na kahit may ilang mekaniko ng laro na maaari pa ring gamitin, dapat nilang isipin na hindi ganoon ang takbo ng natitirang mundo. Nakita niya ang benepisyo nito dahil sa laro, makukuha niya lamang ang kakayahan ng mga natalo niya, ngunit sa mundong ito, kaya rin niyang kunin ang kanilang mga alaala. Natutuwa si Takyudo na nakuha niya ang bagong kapangyarihan na nagbigay daan upang malaman nilang walang labis na sundalo si Kwailye dahil abala sila sa kaguluhan sa Hilaga. Iniisip niya na hindi lang basta tatayo ang mga ito nang walang aksyon matapos nilang matunto na nawasak ang kanilang grupo sa pagsisiyasat.
Ngunit hindi siya natatakot dahil wala silang impormasyon tungkol sa Managra. Mas nag-aalala siya sa mangkukulam na lumitaw sa hilaga. Tinanong niya si Ada kung may alam ito tungkol sa kanya. Ngunit ang tanging alam nito ay tinatawag siyang Araken. Nagtataka si Takyudo kung paano lumitaw sa isang iglap ang isang napakalakas na nilalang at iniisip niya kung napunta rin ba siya sa mundong ito tulad nila. Naniniwala si Ada na masama si Araken batay sa kanyang mga aksyon at nag-iisip kung dapat ba silang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit naniniwala si Takyudo na hindi sila magkakasundo. Malungkot si Ada dahil marami silang dapat asikasuhin, ngunit iniisip ni Takyudo na isang biyaya na nangyayari ang lahat sa malayo sa kanila dahil binibigyan silang oras upang ayusin ang kanilang mga issue. Nagpasya siyang mag-summon ng bayani at binago ang isip tungkol sa pag-summon kay Isla dahil kailangan nila ng isang may mataas na lakas sa labanan upang harapin ang mga banta tulad ni Araken. Iniisip niya rin ang posibilidad na bumuo ng alyansa sa isa pang bansa dahil nakagawa na sila ng kaaway sa Quailya at hindi alam kung paano tutugon si Araken sa kanila. Nais niyang makipagtulungan sa bansa sa silangan dahil neutral ito. Maaaring tanggapin nila ang kanyang alok. Iniisip ni Ada na nawasak niya ang kanyang mood dahil sa nangyari sa mga Paladin. Ngunit napagtanto niyang wala namang pakialam si Takyudo dito at tiniyak niya na hindi siya may offend sa kanyang ginawa. Natapos na ng mga Dark Elf ang pagtatayo ng palasyo at sinabi ni Ada na marami pa silang problema pero sa tingin niya, maayos ang simula nila. Ipinakita niya kay Takyudo ang kanyang mga plano para sa hinaharap ngunit napansin niyang wala siyang attendant kaya tinanong niya kung anong uri ng tao ang gusto niyang laging nasa kanyang tabi. Sinabi ni Takyudo na gusto niya ng taong madaling kausapin dahil socially awkward siya at hindi niya kayang makipag-usap sa mga Dark Elf. Gusto niyang maging mas palakaibigan bilang hari. Sinabi ni Ada na huwag siyang mag-alala dahil may plano siya, pero alam ni Takyudo na madalas ay hindi nagkakaroon ng magandang resulta kapag masyado siyang masigasig. Tinawag ni Ada si Nagi at ang iba pa, at inutusan si Malta na tipunin ng mga batang babae para kay Takyudo dahil iniisip niyang makakatulong ito sa pagpapahusay ng social skills niya. Nagtaka si Malta kung bakit iyon ang utos niya, kaya ipinaliwanag ni Ada na kailangan ni Takyudo ng attendant at pinili nilang mga bata dahil hindi sila bahagi ng labor force. Nagtaka si Gi kung bakit ayaw nila ng batang lalaki, kaya ipinaliwanag ni Takyudo na gusto niyang sanayin ang mga babaeng leader sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na mag-aral para sa kanilang kinabukasan. Pinuri siya ni Malta at ang iba sa kanyang paraan ng pag-iisip pero natuwa si Takyudo dahil naniwala ang kanyang mga nasasakupan kahit na nahirapan lang siyang mag-imbento ng paliwanag. Inutusan ni Ada na dalhin ang mga bata at iniisip ni Takyudo na sa wakas ay maayos niya ang kanyang kakulangan sa pakikipagkomunikasyon. Ngunit agad na umiyak ang mga bata nang makita siya kaya nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa. Tinanong ni Ada si Malta kung may mga bata bang kayang manatili sa tabi ni Takyudo nang hindi umiiyak. At sinabi ni Malta ang tungkol sa kambal na mas matalino kaysa sa iba, ngunit hindi niya sila dinala doon dahil may mga issue sila. Humiling si Ada kay Malta na dalhin ang kambal sa palasyo dahil gusto niyang makilala sila at tila tutol si Malta, ngunit ibinunyag ni Gi na dinala na niya sila doon. Isa sa kambal ang bumati kay Ada at ipinakilala ang sarili bilang Keria at ang kapatid niyang si Maria. Napansin ni Ada na tila may madilim na nakaraan ang mga bata at tinanong si Keria tungkol sa mga peklat nito, kaya inilahad niyang ito ay mula sa sakit. Ipinaliwanag ni Malta na gumaling siya mula sa salot ngunit naiwan ang mga peklat sa kanyang katawan at tinanong ni Ada tungkol kay Maria kaya inilahad nito na kinain nila ang kanilang ina. Nagulat si Ada at ipinaliwanag ni Malta na inialay ng kanilang ina ang sarili upang mailigtas ang lahat. At napagtanto ni Takyudo na kinain nila ito dahil malapit na silang mamatay sa gutom. Lumapit bigla si Maria kay Takyudo at sinabi na mukhang mapatli siya at nag-alok na aalagaan siya kaya tinanggap niya ito bilang kanyang attendant. Hindi makapaniwala si Ada na nakikipag-usap siya sa kanya at sinabi ni Keria na kailangan niyang manatili sa tabi ng kapatid kaya nagpasya rin siyang maging attendant ni Takyudo. Pagkatapos nito, sinabi ni Malta kay Takyudo na hindi na umiyak ang kambal mula nang mawala ang kanilang ina. At iniisip niyang sarado ang kanilang puso. Kaya pinaalalahanan niya si Takyudo na maging maingat sa pag-aalaga sa kanila. Nagsimula na ang kambal bilang attendant ni Takyudo at si Maria ay magbibigay sa kanya ng inumin ngunit aksidenteng natapon ito sa kanya. Sinabi niyang ayos lang at pinunasan siya ni Keria gamit ang tuwalya ngunit biglang sumali si Ada at sinabi na kailangan na nilang dumalo sa isang mahalagang pagpupulong. Nagtipon ng lahat upang pag-usapan ang mga usaping panloob at iniulat ni Emma na marami pa silang mapagkukunan para sa konstruksyon. Kaya iminungkahi niyang magtayo ng bagong pasilidad.
Sinabi ni Takyudo kay Ada na nais niyang ituloy ang gusaling na pag-usapan nila sa nakaraang pulong, kaya inutusan niya si Emil na simulan ang pagtatayo ng klinika dahil titiyakin nito ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan. Ibinunyag ni Emma na siya rin ang namamahala sa mga yaman at binanggit na ibinigay ni Takyudo sa lahat ang mga kagamitang kailangan nila sa pang-araw-araw, ngunit alam niyang malaki ang konsumo nitong mana. Iniisip ni Ada na maaari muna nilang gamitin ang kapangyarihan ni Takyudo ngunit kailangan nilang dagdagan ang produksyon ng mana, kaya nais niyang talakayin ang progreso ng pananaliksik. Inihayag ni Malta na natapos na nila ang pananaliksik sa military magic at siya lamang ang kayang gumamit nito sa ngayon. Ngunit sinasanay niya ang kanyang mga tauhan upang matutunan din nila ito. Sa tingin niya, magiging mahalaga sa hinaharap ang paggamit ng magic gamit ang ruined mana mula sa palasyo, ngunit ipinaliwanag niyang hindi pa nila kailangang gamitin ito dahil sa mga patakaran ni Takyudo. Sumang-ayon si Ada ngunit inutusan siyang ipagpatuloy ang pananaliksik sa 6 na pangunahing elemento sa Magic Tree dahil mahalaga ito. Nagulat si Gina na nadagdagan ang kanilang puwersa ng 5 long-legged bugs at nagsasagawa ang mga ito ng eksplorasyon. Ngunit hindi sila makalabas ng kagubatan dahil mawawala ang kanilang pagtatago. Sinabi ni Ada na ay patrol ng mga insekto ang gilid ng kagubatan at binanggit na hindi niya kailangan ng mga ito para sa depensa dahil nagawa niyang talunin mag-isa ang mga paladin. Ikinwento ni Takyudo ang plano niyang ipatawag si Isla at sinabi ni Malta na handa na ang sapat na troso at rasyon sa lugar ng ritual, kaya iniisip ni Takyudo na mana na lamang ang kulang. Pagkatapos ng pulong, pinuri ni Takyudo ang lahat at umalis siya kasama si Maria na biglang nadapa at nahulog ang kanyang mga dokumento. Tinulungan siya ni Keria na pulutin ang mga ito ngunit napiunit nila ang isang dokumento at sinabi ni Takyudo na ayos lang. Tinanong siya ni Maria kung masama siyang tao kaya ipinaliwanag niyang siya ay masama ngunit nagtaka siya kung bakit hindi niya sila pinapatay. Nalito siya sa tanong kaya ipinaliwanag ni Keria na nais lang malaman ng kapatid niya kung bakit siya nagpapakita ng awa at sinabi niyang iyon ay dahil inaalagaan nila siya. Nagalit si Maria dahil napakabait niya kahit masama siya, ngunit ipinaliwanag niya na ang mabubuting tao ay pinapayagang gawin lamang ang tama, at inakala ng kambal na ang masasamang tao ay maaari lamang gumawa ng mali. Ipinaliwanag niya na ang masasamang tao ay malaya dahil wala silang pakialam sa iniisip ng iba kaya maaari nilang gawin ang anumang gusto nila. At okay lang na maging mabait siya sa kambal kahit masama siya. Napagtanto niyang sinasadya nilang magkamali dahil nais nilang patayin niya sila. Inamin nilang gusto nilang mamatay ngunit natatakot sila sa kamatayan at hindi nila kayang kitilin ang sarili nilang buhay. Naunawaan niyang hindi nila mapatawad ang kanilang sarili sa pagkain sa kanilang ina, kaya sinabi niyang nabubuhay pa sila dahil sa sakripisyo ng kanilang ina at tinanong kung ano ang huli nitong sinabi bago mamatay, at naalala nila na sinabi nitong ipagpatuloy nila ang kanilang pamumuhay. Nag-iisip ang kambal kung ano ang dapat nilang gawin dahil hindi nila makalimutan ang nangyari. Kaya sinabi ni Takyudo na mabuhay sila ayon sa gusto nila upang maging proud ang kanilang ina. Sinabi niya na malaya silang gawin ang anumang nais nila at hindi nila kailangang itago ang kanilang damdamin. Naiyak silang dalawa habang niyayakap niya sila. Pagkatapos noon, napansin ni Ada na natutulog na ang mga bata, kaya sinabi niya kay Takyudo na mag-usap sila sa labas dahil may impormasyon siya tungkol sa bansa sa silangan nila. Ibinunyag niya na tinatawag itong Foran at binubuo ng mga tao at beastmen, ngunit may isang malayong lungsod na tinatawag na dragon na pinamumunuan ng mga shamans na kilala bilang staffholders. Binanggit niya na may dragon vein mine sa lungsod na kayang gumawa ng mana, kaya sinabi niya kay Takyudo na dapat nilang siguraduhin ang seguridad nito. Idinagdag niya na nasa mataas na alerto ang dragon dahil inaatake ito ng mga barbaro at hindi makakatanggap ng tulong mula sa kanilang sariling bansa dahil masyadong malayo. Napagtanto ni Takyudo na maaaring magkaroon ng mga refugee dahil sa pag-atake, kaya sinabi niya kay Ada na tulungan sila dahil pagkakataon nito para palakihin ang populasyon at masiguro ang mina. Nagpasya silang magpadala ng diplomat sa Foran at nakilala nila ang isang staffholder na si Tanukika na agad napansin na masama sila. Nagsimula magpanik ang kanyang mga tauhan kaya sinabi niya na kalmayan ang lahat at sinabi ni Ada sa kanyang mga kasama na humanda habang ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang dumating ang isa pang staffholder na si Pepe at tinanong ang kanyang pangalan, kaya nagdesisyon siyang huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi natuwa si Tanuka sa ugali nito. Pinangunahan ni Ada ang mga ito kay Takyudo, ngunit patuloy na nagsalita si Pepe. Humingi ng paumanhin si Tanuka sa ugali niya, ipinaliwanag na siya ay tanga. Ibinunyag niya na kailangan niyang iwan ang kanyang mga tauhan dahil masyado ang maesma para sa kanila, ngunit kinakabahan siya dahil hindi niya alam ang mangyayari matapos niyang makilala si Takyudo.
Nakapasok sila sa throne room kung saan ipinakilala siya ni Ada kay Takyudo at napansin niyang nakakatakot siya, iniisip na baka may problema siya dahil sa desisyong ginawa niya noon. Sa isang flashback, nakita si Pepe habang tinatalo ang isang higanti at sinabi niya sa lahat na ligtas na sila dahil dumating na siya. Pinuri siya ng mga sundalo, ngunit biglang bumangon ang higanti at naghanda itong durugan siya. Kaya ginamit ni Tonica ang kanyang nature magic upang pigilan ito at tinapos ng mga sundalo ang higanti. Sinita niya si Pepe sa pagiging pabaya at tinawag siya nitong lola, kaya pinagsabihan niya ito na huwag siyang ituring na matanda dahil 240 anyos pa lamang siya. Binanggit niya na siya ang pinakabatang staff holder at gusto niyang kumilos siya bilang leader. Nangako si Pepe na gagawin ang kanyang makakaya, ngunit nag-aalala si Tonica para sa kanyang kinabukasan. Binanggit niya na patungo na sila sa mga lupa dahil inutusan sila ng mga elders na siyasatin ito at iniisip niyang sila'y malulugmok kung patuloy ang pag-atake ng mga barbaro. Bumabalik sa kasalukuyan, naalala ni Tonka na hindi niya sinuway ang utos ng elders na iwan si Pepe at iniisip niyang may problema ito dahil sa kanya. Ngunit biglang bumati si Pepe kay Takyudo at sinabi na gusto niyang maging kaibigan niya. Natakot si Tonica at sinabi kay Takyudo na patawarin siya sa pagiging bastos, ngunit tinanggap niya si Pepe bilang kaibigan. Binigyan siya ng bati ni Ada sa pagkakaroon ng unang kaibigan, kaya naguluhan si Tenukika. Pagkatapos noon, nagdiwang ang lahat sa isang salo-salo kung saan binigyan ni Keria si Tanoka ng inumin. Tinikman niya ang inumin at hindi siya makapaniwala kung gaano ito kasarap. Sinabi ni Ada na ang kanilang bansa ang may pinakamasarap na inumin sa buong mundo, at nagustuhan din ni Pepe ang juice na ibinigay sa kanya kaya humingi siya ng dagdag. Nagsimula siyang makipag-usap sa lahat at sinubukang mapasaya si Malta gamit ang kanyang magic, ngunit hindi ito gaanong nakapansin. Naiisip ni Takyudo na kamangha-mangha ang social skills ni Pepe dahil mukhang nakikisama siya sa lahat. Iniisip niya kung ano ang dapat gawin dahil hindi pa siya nagkaroon ng kaibigan noon. Naisip niyang maging palakaibigan upang hindi isipin ni Pepe na hostile siya, kaya inimbitahan niya si Pepe na maglaro ng laro kasama siya. Lahat ay nakatingin sa kanila kaya naging conscious siya, ngunit pumayag si Pepe na makipaglaro at natalo niya si Takyudo, na siya ring unang pagkakataon niyang nakalaro kasama ang iba. Inimbitahan niya si Pepe na maglaro ulit at sa pagkakataong iyon natalo niya si Pepe sa board game, ngunit sinabi ni Pepe na nag-e-enjoy siya at masaya siyang nakapunta sa Managra. Iminungkahi niya na ibenta ang board game sa mga tao sa kanilang bansa dahil sa tingin niya magugustuhan nila ito, at pumayag si Takyudo dahil matagal na niyang gustong makipagkalakalan sa ibang bansa. Pagkatapos noon, tinanong ni Ada si Tenukika kung bakit sila napunta sa Managra. Ipinaliwanag nito na inaatake ang kanilang bansa ng mga barbaro at nakapagtaka si Ada dahil karaniwan ay iniiwasan nila ang malalaking lungsod. Binanggit ni Tenukika na umaatake sila sa napakaraming bilang at nagdesisyon siyang pumunta kasama si Pepe upang imbestigahan, ngunit iniisip ni Takyudo na nanganganib ang kanilang bansa dahil kulang sila sa lakas militar. Kinakabahan si Tenukika dahil ayaw niyang malaman ni Takyudo kung gaano sila kaina. Kaya ipinaliwanag niya na kakaiba ang kilos ng mga barbaro at pumunta sila upang hanapin ang sanhi. Naniniwala ang lahat sa kanya, ngunit binanggit ni Pepe na masisira ang kanilang bansa kung hindi nila mahahanap ang paraan upang harapin ang mga barbaro. Naiinis si Takyudo dahil nasabi niya ang lihim. Ngunit ipinaliwanag ni Ada na hindi sasaktan ng Managra ang Fornon dahil sila ay isang masamang bansa na nagmamahal sa kapayapaan, at binanggit niya na nanganganib sila kung mahuhulog ang dragon. Sinabi ni Takyudo na tutulungan nila ang Fornon dahil kaibigan sila, at natuwa si Pepe sa narinig ito, ngunit iniisip ni Tenukika kung ano ang gusto nilang kapalit. Kaya sinabi ni Ada na bigyan sila ng access sa Dragon Vein Mine. Ipinaliwanag niya na magiging masaya sila na may joint control dito dahil gusto nilang magkaroon ng bahagi ng mana na nalilikha, ngunit gusto rin nilang magdesisyon kung aling elemento ang magiging resulta ng mana. Binanggit ni Tenukika na kailangan ng advanced technology para i-convert ang mana sa mga elemento, at namangha siya na kaya na ito ng Managra. Sinabi niya na tanga si Pepe, ngunit siya ang magiging kinabukasan ng kanilang bansa dahil siya ang magiging leader ng Fornon bilang kinatawan ng mga staff holders. Idinagdag niya na mahusay siya sa pagsusuri ng karakter at tinanong kung dapat ba silang makipagtulungan sa Managra. Sinabi ni Pepe na gusto niyang maging kaibigan nila, kaya nagdesisyon silang bumuo ng alyansa. Nagkaroon ng pagpupulong si Takyudo kasama ang kanyang mga opisyal at sinabi ni Emil na nagsimula na silang makipagkalakalan sa Fornon na nagbibigay sa kanila ng metal goods at supplies kapalit ng kanilang mga laruan. Binanggit ni Ada na ang pinakamalaking pakinabang nila ay ang access sa Dragon Vein Mine. At natuwa si Takyudo na hindi nagsinungaling si Pepe dahil naging maayos ang kanilang negosasyon. Nag-iisip si Keria kung anong klaseng bansa ang Fornon, ngunit wala ni isa man sa kanila ang makasagot.
Kaya sinabi ni Malta na kailangan nilang matutunan ng tungkol dito. Iniisip ni Ada na dapat nilang imbestigahan ang bansa, ngunit binanggit niya na malayo ang kabisera ng Fornon kaya aabutin ng panahon bago nila ito masuri. Nagdesisyon si Takyudo na ipagpaliban muna ito at tulungan muna ang dragon. Ngunit sinabi ni Malta na kailangan nilang magkaroon ng opisyal na dahilan para makapunta sa ibang bansa. Naiisip ni Takyudo na magpadala muna sila ng tao para magbigay galang bago magpadala ng delegasyon at nagboluntaryo si Malta, ngunit sinabi ni G na makikita siya ng ibang bansa bilang opisyal ng Managra. Napagtanto ni Malta na ang lahat sa pagpupulong ay sobrang importante para sa isang simpleng pagbibigay galang, ngunit naisip niyang perpekto ang kambal para sa papel na iyon at nangako silang gagawin ang lahat ng makakaya nila. Ngunit iniisip ni Takyudo na delikado ito, kaya nagdesisyon si Ada na siya na lang ang pumunta. Pinapaalala ni Malta na hindi pwede si Ada dahil siya ang pinaka-pinagkakatiwalaang kasama ng hari. Sinabi ng kambal na gusto nilang maging kapaki-pakinabang kay Takyudo at handa silang kunin ang panganib. Kaya pinayagan niya silang gampanan ang misyon. Iniisip ni Emil na delikado para sa kanila na pumunta ng walang bodyguards, ngunit sinabi niya na huwag mag-alala dahil may plano na siya. Pagkatapos ng pagpupulong, nagalit si Ada dahil pumayag si Takyudo sa hiling ng kambal at sinabihan siya na iwan na lang siya para makapagpatayo ng kanyang harem. Ngunit biglang tumawag ang kambal kay Takyudo at sinabi nilang magsalita siya ng tapat. Kaya nagpasalamat siya kay Ada sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Biglang hinawakan niya ang kamay nito at sinabi na hindi niya mararating ang puntong ito kung wala ito sa kanyang tabi at sinabi niya na magpasaya siya dahil kailangan niya ito. Binanggit niya na siya lang ang para sa kanya, kaya namula si Ada sa hiya at naisip niyang baka mag-propose siya sa kanya. Pagkatapos noon, dinala ni Takyudo ang kambal sa klinika kung saan plano niyang ipakilala sila sa kanilang bodyguards at ibinunyag na lumikha siya ng espesyal na unit para alagaan sila. Nakilala nila ang mga lalaki na magsisilbing bodyguards nila. At sabik silang makatrabaho ang kambal habang sinabi ni Takyudo na perpekto sila para sa tungkulin. Ibinunyag niya na sila ay medics at mahusay sa pagpapagaling at pakikipaglaban, ngunit naramdaman ni Keria na may mali sa kanila. Sinabi ni Ada na ang misyon nila ay protektahan ng kambal habang iniobserbahan ang kultura sa kasalukuyang estado ng dragon, at tinanggap ng mga medics ang misyon dahil gusto nilang kumilos bilang normal na tao. Nagdesisyon si Takyudo na bigyan sila ng maagang gantimpala sa pagbabantay sa kambal at pinangalanan niya ang bawat isa, iniisip na mas gagaling sila ngayon na kinilala na siya ang bawat isa bilang individual. Labis ang saya nila sa gantimpala at nangakong tatapusin ang misyon. Ngunit hindi masyadong excited si Keria sa pakikipagtrabaho sa kanila dahil mukhang kakaiba sila. Nakilala naman natin si Dragon Mayor Antek na napagod na sa kanyang trabaho at naiirita dahil hindi siya makahanap ng mabuting partner. Nalaman natin na narinig niya ang tungkol sa Managra at ayaw niyang makipagtulungan dahil masama ang kanilang bansa. Ngunit biglang pumasok ang isang babae sa kanyang opisina, kaya nagpanggap siya na maayos lang. Sinabi ng babae na may mga tao raw na gustong makipagkita sa kanya. Ngunit wala silang appointment kaya sinabi ni Antek na paalisin na lang sila dahil ayaw niyang sayangin ang oras. Ngunit inihayag ng babae na mga emissary pala sila mula sa Anagra. Napagtanto ni Antek na kailangan niyang makipagkita sa kanila. Tiniyak niya ang kanilang pagdating sa kanyang opisina at ipinakilala ang sarili bilang mayor, ngunit naramdaman niya ang aura ng mga medics at nagtataka kung bakit nakipagsanib puwersa ang mga staff holders sa kanila. Ipinakilala ng kambal ang kanilang sarili. At nakilala niya sila bilang mga Dark Elves, ngunit nagtataka siya kung anong klaseng tao ang mga ito dahil galing sila sa isang masamang bansa. Nagpapakita siya ng pagiging magiliw habang nakikipag-usap sa kanila, ngunit nagdududa siya kung bakit sila pinadala bilang emissaries, hanggang naalala niyang sinabi na ni Tanukaka ang tungkol sa kanila, kaya napagtanto niya na mahalaga sila bilang mga magiging leader ng Managra sa hinaharap. Nag-aalala siya na maaaring magdulot ng malaking problema kung magkamali siya sa pakikitungo sa kanila at iniisip kung paano siya makakatulong. Ipinaliwanag ng mga medics na naroon lang sila para obserbahan ang dragon. Sinabi nila na ituring ang pagpupulong bilang unang hakbang sa pagbuo ng mas magandang relasyon sa kanilang bansa at binanggit na nais nilang iwasan ang opisyal na negosasyon dahil kulang pa sa karanasan ang kambal. Natutuwa siya na hindi sila naroon para makipagnegosasyon at inalok niyang ipakita sa kanila ang lungsod para mag-iwan ng magandang impresyon sa kambal. Ipinakita niya sa kanila ang lungsod at nakita natin si Takyudo na nagmamasid at napansin niyang maayos ang lahat. Pagkatapos ng tour, tinalakay ng kambal ang kanilang nakita sa lungsod. Napansin ni Maria na ang mga tao ay balisa dahil nag-aalala sila sa mga barbaro. Nagtataka ang mga medics kung paano niya nabasa ang damdamin nila, kaya ipinaliwanag ni Keria na sensitibo siya sa emosyon ng ibang tao.
Natuwa ang mga medic sa kanyang kakayahan. Binigyan siya ng isa sa kanila ng pouch at sinabi na siya mismo ang humingi nito. Ngunit ipinakita ni Maria na nakuha niya ito ng palihim. Nakilala ni Carrier ang laman nito bilang papaw grass, isang halamang ginagamit tulad ng ipinagbabawal na droga, kaya bawal sa lahat ng bansa. Sinabi ng medic kay Maria na itapon ito, ngunit napansin ni Carrier na perpekto ang kondisyon nito, kaya inisip niya na may nagtanim nito sa lungsod. Napagtanto ng mga medics na delikado ito dahil may ilegal na negosyo at iniisip nilang iwasan ang alitan. Ngunit sinabi ni Maria na gusto ng mga tao ang alitan. Kaya agad nilang binago ang isip. Tumungo ang grupo sa Dragon Vein Mine at namangha ang kambal sa lugar. Biglang lumitaw ang isang lalaki at sinabi na ginagamit niya ang lugar para magtanim ng papras. Ipinakilala niya ang sarili bilang negosyanteng si Vesta at nais makipagnegosyo sa kanila dahil alam niyang kontrolado ng Managra ang mina. Inanyayahan niya silang magtanim ng popple grass kasama siya at ipinangako na hahatiin ang kita sa Managre kung tatanggapin nila ang alok at sinabing bisitahin siya sa gabi kung nais nilang talakayin ang detalye. Iniisip niya na maiintindihan siya ng mga ito dahil galing sila sa isang masamang bansa at napansin niyang mahirap pakitunguhan si Antek. Kaya umaasa siyang handa si Takyudo na makipagtulungan sa kanya. Kinabukasan, bumalik ang kambal kay Antek na natuwa dahil nagawa niyang makabuo ng magandang relasyon sa kanila. Ngunit biglang sumali si Vesta kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito doon. Humingi siya sa kambal ng sagot sa kanyang alok at binanggit na hindi sila bumisita sa kanya kagabi, kaya dumating siya para marinig ang sagot nila ng personal. Nag-aalangan si Antek kung tatanggapin ba nila ang alok niya, pero sinabi ni Keria na hinding-hindi sila makikipag-cooperate sa kanya. Pinaliwanag niya na hindi sila dumating kasi wala naman silang interes. Tinanong niya si Antek kung kakayanin nilang harapin siya, kaya sinagot niya na sige lang at pinuna na ang grupo niya ay nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod kaya kailangan silang parusahan. Bigla niyang inilabas ang isang hiring gilya at na-realize ni Carrier na laman nito ang concentrate ng popple grass extract na magpapadepende sa sinumang matamaan nito. Binalaan niya si Antek na magiging kaaway niya si Manobra kung aatake siya. Pero wala itong pakialam dahil iniisip niya na gagawin lang ni Takyudo ang lahat ng gusto niya kapag na-addict na ang mga biktima. Binanggit pa niya na pervert si Takyudo at agad na nagalit si Carrier. Sumugod ang mga tauhan ni Antek pero instant silang natalo. Lumipat tayo kay Takyudo na napapansin kung gaano kaepektibo ang mga medics. Pero nagtataka si Emma kung bakit ipinadala niya sila bilang bodyguard ng kambal imbes ng mga mandirigma. Ipinaliwanag ni Ada na mahal nila ang tao pero ang pagpatay at pagpapagaling ay ang kanilang specialty at dito nalaman natin na sila pala ay mga brain eater. Balik kay Vesta na nashock nang makita na pinatay ng Brothers ang kanyang mga tauhan. Natataranta si Antek sa eksena pero pinaalalahanan siya ni Maria na huwag matakot. Iniisip ni Vesta na mauunawaan siya ng kambal kasi masama sila. Pero sinabi ni Keria na hindi siya mapapatawad sa pag-insulto sa kanilang hari. Idinagdag niya na tinuruan siya ni Takyudo na ang mga masama ay malaya gawin ang gusto nila, kaya inutusan niya ang Brain Eaters na tapusin si Vesta at winasak nila ito ng buo. Ginamit nila ang balat ni Vesta at sinabi ni Maria na parang tao na sila ngayon, pero natakot si Antek sa kanila. Humingi ng paumanhin si Keria sa gulo at inalok na bayaran ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Antek na ayos lang pero nagtataka siya kung bakit hindi nagpanik ang kambal. Bigla siyang napapainom sa sarili at iniisip ng Brothers na baka dapat din silang umihi para hindi siya mapahiya mag-isa pero sinipa sila ni Keria at naaliw si Antek sa eksena. Bumalik ang kambal kay Takyudo pero sinaway siya ni AA dahil hinayaan niyang gawin ng Brain Eaters ang gusto nila kahit kaya niyang pigilan ang pagpatay sa mga kriminal gamit ang kanyang telepathy. Sinaway din niya ang Brain Eaters sa pag-skin kay Veste sa harap ni Antek pero masaya sila kasi nagmumukha na silang tao. Iniisip ni Takyudo na masamang impluensya sila sa kambal pero pinaalala ni Ana na inutusan nila ang Brain Eaters na patayin si Vesta at pinagsabihan niya silang mag-reflect sa ginawa nila. Pagkatapos, nagkaroon ng meeting ang mga opisyal tungkol sa Dragon. Binasa nila ang report ng kambal at na-realize na kulang ang resources ng lungsod para mapanatili ang kaayusan. Nakasaad sa report na umatake ang goblins, orcs, at hell giants sa lungsod kadalasan sa grupo at parami ng parami. Iniisip ni Malta na pagod na ang defenders dahil hindi nila nararamdaman ang paparating na kalaban. Iminungkahi ni G na magpadala ng reinforcements dahil balang araw mahuhulog din ang dragon. Sang-ayon si Emma pero sinabi niya na hindi pwedeng hatiin ang puwersa dahil kailangan nila ang tao sa construction at farming. Nag-volunteer si Ada na protektahan ng dragon at naisip na baka makuha niya ang ilang useful skills mula sa barbarians. Nakita ni Takyudo ito bilang perfect na pagkakataon para palakasin ang kanyang kakayahan.
Nagdesisyon si Malta na sumama kay Ada at sinabi na dadalhin niya ang kanyang mga apprentices dahil magiging kapaki-pakinabang ang kanilang magic sa laban. Binanggit niya na ang kanyang mga mandirigma ang magtatanggol sa bansa pero napansin ni Emil na umaasa na sila kay Ada para sa pambansang depensa at inamin niyang may punto siya. Kaya sinabi ni Takyudo na iimbitahan nila si Isla para lutasin ang problemang iyon. Namangha ang lahat na naituloy niya ang produksyon para maipan ang resources at maisigawa ang summon ngayon na kailangan na nila siya. Tinanong ni Ada kung sang-ayon siya sa kanilang strategy at sinabi niya na perpekto ito at hinikayat silang ipagpatuloy ang mahusay na trabaho. Naghanda ang lahat para sa summoning ni Isla at natuwa si Takyudo na sa wakas may sapat na silang resources pero nag-aalala siya na baka may mali dahil hindi pa sila nakapag-summon ng hero dati. Nangako si AA na poprotektahan siya kung rebelahin siya ni Isla. Pero sinabi niya na huwag isakripisyo ang buhay niya dahil hindi niya siya maibabalik kung mawala. Sinimulan niya ang summoning ritual na nagdulot ng paghulog ng isang dark orb mula sa langit. Nag-transform ito sa isang itlog na ng mga anak kay Ilo. Nakilala niya si Takyudo bilang kanyang hari. Ipinakilala niya ang sarili bilang ruler ng mga bugs at nalaman natin na mas malakas na ngayon ang mga insekto sa mundo dahil sa kanyang summon. Tinanong siya ni Takyudo kung naaalala pa niya siya at sinabi niya na hindi niya siya makakalimutan dahil siya lang ang nakapagpalabas ng kanyang buong kapangyarihan. Hiningi niya na ipaliwanag ni Takyudo ang sitwasyon kaya inimbitahan niya ito sa palasyo at sinabi ni Takyudo ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na marami pa siyang hindi naiintindihan at natuwa siya na tinulungan siya ni Ada. Pero sinabi ni Ada na hindi siya makakaligtas kung wala siya. Nangako si Ilo na poprotektahan ang bansa bilang defense hero habang si Ada ay haharap sa barbarian sa dragon pero sinabi niya na mamimiss niya si Takyudo habang wala. Sinabi ni Takyudo na mamimiss din niya si Ada pero siya lang ang pwede niyang utusan para hawakan iyon at malungkot silang parehong maghiwalay sa panahon ng misyon niya. Umalis si Ada kasama si Malta habang sinabi ni Isla na oras na para magsimula at pinanggako na gagawin niya ang kanyang makakaya para masiyahan siya sa laro. Pinanood ni isa si Takyudo na nakaupo sa trono pero hindi siya makapaniwala na natutulog siya sa araw. Sinabi ng kambal na laging natutulog siya hanggang tanghali. Pinaalalahanan niya si Takyudo na siya ang leader ng Managra kaya kailangan niyang gumising sa umaga para mapabuti ang kanyang public image. Sinabi ni Keria na iba siya kay Ada na hinahayaan lang siyang gawin ang gusto niya. Tinanong ni Isla kung pwede niyang hiramin ang kambal para ipakita sa kanya ang paligid at pinayagan niya sila. Pagkatapos nilang umalis, hiningi ni Emma ang approval ni Takyudo sa revised assignment ng labor pero hindi siya sanay makipag-usap sa tao nang wala si Ada. Tinanong ni Emil kung may mali sa proposal niya pero sinabi ni Takyudo na ayos lang ito at inutusan siyang bawasan ng manpower sa gathering dahil nasummon na nila si Isla. Napagtanto niya na mahirap makipag-usap sa tao mag-isa. Bigla namang lumapit si G at sinabi na aprobahan niya ang training plan para sa kanilang mga mandirigma. Ipinakita ng kambal kay Isla ang kanilang main facilities pero nakita nila si Emma na nagtatakbuhan. Tinanong ni Isla si Emma kung ayos lang siya. Sinabi niya na sinira ni G ang kanilang training equipment at pinapahirapan siya nitong makapag-ipon ng budget at sinabi kay Isla na nahihirapan siya tapusin lahat ng gawain niya. Pero pinatak niya ang ulo ni Emma at sinabi na mag-relax lang. At hihigpitan niya si G mamaya at pinanggako na tutulungan niya si Emma sa kanyang mga gawain. Nakikita natin ang mga warriors na nagte-training pero sinabi ni G na hindi sila nagsusumikap at sinira niya lahat ng kanilang mga espada. Ipinaliwanag niya na hindi nila mapoprotektahan ang bansa kung pabaya sila pero biglang lumapit si Isla at sinabi sa kanya na bilangin ang kanyang stock ng equipment. Humingi siya ng paumanhin sa pagkasira ng mga espada at ipinaliwanag na naiinis lang siya sa training. Pero sinabi ni Isla na kailangan niyang matutong kumalma. Sinabi ng kambal na oras na para kumain, kaya dinala nila siya sa dining area kung saan binigyan siya ng mga elves ng dishware na nakalaan para sa mga visiting emissaries, pero pinili niyang kumain kasama ng iba dahil gusto niyang maranasan ang pananaw at damdamin ng mga tao. Binigyan siya ng kambal ng wooden dish na ginawa para sa kanya at ipinaliwanag na katulad lang ito ng mga plato na ginagamit ng lahat. Pinanggako niya na iingatan ito hanggang sa kanyang kamatayan. Nang gabing iyon, tinitingnan ni Isla ang paligid ng village at iniisip kung paano mapapabuti ang kanilang depensa, pero narinig niya ang kambal na umiiyak. Tinanong niya kung ano ang problema at ipinaliwanag nila na hindi sila makatulog dahil nananaginip sila tungkol sa kanilang ina. Sinabi nila na hindi sila makausad dahil naaalala pa nila kung gaano kainit at kakomportable ang maging kasama siya. Pero sinabi nila kay Isla na huwag mag-alala dahil bihira itong mangyari, pero nagdesisyon siyang matulog kasama nila mula ngayon at pinanggako na palaging magiging nasa kanilang tabi, kaya masaya silang humiga sa kanyang mga bisig.
Kinabukasan, sinabi ni Isla kay Takyudo na dapat silang magtayo ng Learning Institute at alam niya na mahalagang gusali iyon, kaya pumayag siya sa kanyang suhestyon. Sinabi niya na susunod nilang itatayo ang Living Ridge para mapabuti ang depensa at ipinaliwanag na hindi kailangan magmadali dahil wala pa silang digmaan. Tinanong niya kung ano ang nangyayari kay Ada at sinabi ni Takyudo na nasa isang interesting na sitwasyon siya. Nakita natin na handa na siyang labanan ng mga barbarians. Pinuksa niya ang mga ito gamit ang kanyang tentacles at natataranta si Antek habang pinapanood si Ada na pumatay sa mga barbarians pero pinasalamatan niya ito sa pagprotekta sa lungsod. Pagkatapos, sinabi ni Malta kay Aida na hindi natatakot ang mga tao sa kanila dahil tinawag siya ni Pepe na octopus at sinabi niya na alagaan si Dragon habang siya ay bumabalik sa lugar na tinatawag na Crescent Moon. Galit pa rin siya na tinawag siyang octopus pero tinanong siya ni Malta kung nakakuha ba siya ng anumang useful abilities. Sinabi niya sa kanya ang mga skills na nakuha niya mula sa mga barbarians. Biglang nakita nila ang isang hill giant na papalapit at nagtataka sila kung bakit hindi nila naramdaman ang presensya nito. Iniisip na may dahilan kung bakit bigla na lang lumalabas ang mga barbarians. Nag-aalala si Antek tungkol sa giant pero sinabi ni Ana na siya ang bahala at dali-dali siyang pumunta para harapin ito. Sinabi ni Malta kay Antek na huwag mag-alala dahil hero si Ana. Ginamit niya ang kanyang magic para balutin ang giant sa isang dark mist na nagdulot ng pagkahilo nito. Nalaman natin na ang spell ay nagpapalakas sa mga evil units at nagpapahina sa hindi masama. Hinati ni Ada ang giant sa dalawa pero biglang may nahulog na mga coins. Ipinakita ni Isla kay Takyudo ang mga coins at sinabi na ipinakita niya ito kay Malta pero hindi pa niya nakita ang mga iyon dati. Ginamit ni Takyudo ang kanyang shared perception para suriin ang coin at nakilala ang crest dito, naaalala niyang mula ito sa isang RPG game na nilalaro niya dati. Biglang lumitaw ang isang army ng barbarians at nakita niya ang dalawang generals na namumuno sa kanila. Naisip niya na nakikipaglaban sila sa army ng Demon Lord mula sa isa pang laro. Nakikita natin si Lena na naglalakad sa ruins ng isang lungsod at sinasabi sa kanyang mga soldiers na hanapin ang survivors, pero biglang pinatay sila. Lumitaw si Arachino sa harap niya at sinabi na matagal na silang hindi nagkita habang tinanong siya ni Lena kung paano siya buhay pa kahit natalo na siya ng 17 beses. Sinabi niya na hindi niya alam at napapansin na napakalakas ni Lena dahil lagi siyang pinapatay kapag naglalaban sila. Naisip niya kung ano ang ginagawa ni Arachino pero tumanggi siyang sagutin at ginawang zombies ang mga patay na tao. Inutusan niya ang mga ito na atakehin si Lena pero gumamit si Lena ng magic para lumikha ng isang pillar ng apoy na agad sinunog ang lahat. Sumugod siya at tinusok si Arachino, pinatay siya agad, at sinabi na ito na ang 18th time na natalo niya ito, pero alam niyang babalik lang si Arachino sa buhay. Balik tayo sa Dragon kung saan nagpanik ang mga tao nang makita ang army ng Demon Lord. At ipinaliwanag ni Takyudo kay AA tungkol sa RPG game na tinatawag na Brave Quest. Sinabi niya na ito ay isang laro kung saan kailangang talunin ng hero ang Demon Lord para iligtas ang mundo, at walang warning para sa random encounters, kaya parang biglang lumilitaw ang mga barbarians. Sinabi ng Demon Lord's General na si Flamen sa isa pang General na si Ice na inutusan sila ng Demon Lord na umatake. Masaya si Ice dahil pinapayagan siyang pamunuan ng mga monsters ayon sa gusto nila at iniisip na maswerte sila dahil nakipagsanib puwersa ang orcs at goblins. Sinabi niya na dapat sakupin ng Demon Lord ang mundo pero nagtatanong kung ano na ang ambisyon nila sa mundong pinanggalingan nila. Sinabi ni Flamen na hindi mahalaga dahil prioridad ang pagtupad sa utos ng Demon Lord. Kaya inutusan ni Ice Rock ang army na umatake. Sinabi ni Flamen na hindi siya sasali sa invasion at sinabi kay Ice Rock na pamunuan ang army. Kaya umalis siya para sumali sa laban habang sinasabi ni Flamen na may iba pa siyang plano. Lumapit si Ice Rock at ang mga monsters sa gate pero sinalubong sila ng dark mist ni Malta. Hindi makapaniwala si Ice Rock na naapektuhan ng buong army niya ng spell. Napagtanto niya na naghihirap ang orcs at goblins pero nagtatanong kung bakit lumalakas ang mga demons tulad niya. Sinabi ng isang mage na baka gawa iyon ng hero. Biglang pinatay ni Ada ang mage at nakilala niya si Ice Rock bilang general ng Demon Lord. Sinabi na papatayin niya lahat ng nasa army nito. Nakita ni Antek ang mga monsters na paparating at naisip niyang i-evacuate ang mga citizen pero sinabi ni Malta na hindi na kailangan dahil kasama na niya sila. Iniisip niya na wala silang chance laban sa army ng Demon Lord pero bigla siyang nakakita ng mga pagsabog at sinabi ni Malta na si Ana ang magdadala sa dragon sa tagumpay. Naintindihan ni Antek na up ito at inatake siya ni Ice Rock gamit ang Ice Shards pero nagawa niyang lapitan at patayin ang mga wolves niya. Sinabi niya na lahat ay nangyayari ayon sa prediction ni Takyudo.
Nalaman natin na ipinaliwanag ni Takyudo kay Isla ang battle system sa Brave Quest na kaunti lang ang monsters ang pwedeng umatake sa kanya sabay-sabay. Pero mas malaki ang saklaw ng laban sa strategy game nila, kaya pwede nilang atakehin ang buong army, at sinabi niya na may advantage siya kapag nakikipaglaban sa malalaking grupo. Sinabi ni Ice Rock na sumali siya sa Demon Lord dahil masama rin siya at plano nilang lumikha ng mundo para sa mga demons, pero ipinaliwanag niya na hindi siya interesado dahil alam niyang mahirap pamahalaan ng isang bansa at sinabi na malulunod lang siya sa paperwork kung sakupin nila ang mundo. Hindi siya maintindihan ni Ice Rock. Iniisip niya na hindi developed ang karakter niya dahil nilikha lang siya para matalo ng hero. Naalala niya na natalo siya sa laro ng napakaraming beses. Sinabi niya kay Isla na manahimik siya at nagsimula siyang umatake, pero madaling na-block ni Isla ang kanyang mga atake. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam na mabuhay para lang matalo at sinabi sa kanya na umatake gamit ang pinakamalakas niyang move. Ipinakita niya ang buong kapangyarihan at ginamit ang skill na Glacial Decapitation. Akala ni Isla na hindi siya matatamaan pero na-realize niya na hindi siya makagalaw at nataman ang kanyang balikat. Napansin ni Ice Rock na buhay pa siya. Tinusok siya ni Isla gamit ang kanyang tentacles para tapusin siya pero hindi makapaniwala si Ice Rock na nataman siya. Kaagad na nag-regenerate ang sugat niya pero nag-rant siya tungkol sa ultimate move niya dahil imposibleng iwasan ito. Pero na-realize niya na natutunan niya ito at iniisip niyang up ito dahil guaranteed na tatamaan ang target. Ipinahayag niya ang tagumpay kay Takyudo pero biglang na-realize na may mga kalaban sa Managre at nakita natin si Flamen at ang kanyang mga tauhan na nagtipon sa labas ng forest. Sinabi ng isang elf kay Takyudo tungkol sa mga invaders, pero sinabi niya na alam na niya ito dahil may kapangyarihan siyang malaman ang lahat ng nangyayari sa kanyang domain. Sinabi ni isa sa elf na bumalik sa kanyang post dahil handa na sila para sa invasion. Nag-aalala ang kambal kung magiging ayos ang lahat kaya sinabi niya na huwag mag-alala dahil narito siya para protektahan sila. Pero nagtataka siya kung player rin ba ang Demon Lord tulad ni Takyudo. Sinabi niya na hindi mahalaga at utusan siyang durugin ang mga kalaban gamit ang buong kapangyarihan niya. Sinabi rin niya na oras na para ilunsad ang counter-attack. Ipinaliwanag niya na si Isla ang kanilang defense hero at makikipagtulungan siya sa Elf Warriors at Brain Eaters para protektahan ang Managra. Kasama rin nila ang kanyang larvae na para sana sa labor pero sinabi niya na kaya rin nilang lumaban dahil pinapalakas sila ng presensya niya. Sinabi ni Emma kay Takyudo na na-evacuate na niya ang mga civilians at ipinangako niya na sasama siya mamaya habang sinabi ni Gi na may rough estimate na siya sa dami ng invaders. Iniulat niya na mahigit sa 1,000 kalaban ang pumasok sa kanilang mga lupain at may mga nilalang na hindi pa niya nakikita dati. Kaya sinabi ni Takyudo na depensahan ng paligid ng kanilang capital habang siya ang haharap sa mga monsters. At naisip niya na magiging mahirap ang laban. Pero sinabi niya na may plano na siya. Ibinigay niya ang mana reserves ng Managre kay Isla para mapataas ang level niya ng husto. Umaapaw ang katawan niya sa energy habang sinabi ni Takyudo na kunin niya ang mga kinakailangan skills para talunin ang mga invaders at natuwa siya na pinagkakatiwalaan siya ng lahat sa gitna ng krisis. Iniisip ni Takyudo na sapat na ang lakas ni Ella para talunin ang isang general ng Demon Lord at sinabi sa kanya na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pinanggako niya na hindi niya siya bibiguin. Sinabi niya na mag-ingat sa attacks na may RPG mechanics at nag-aalala ang kambal para sa kanya pero pinanggako niya na babalik siya pagkatapos talunin ang mga invaders. Nakikita natin ang mga invaders sa forest na nagtataka kung bakit kailangan nilang lumayo kay Ice Rock at iniisip ng isa sa kanila na walang permiso ng Demon Lord ang operasyon nila. Iniisip niya na plano ni Flamen na tradean ng Demon Lord. Biglang nakita nila ang isang scout pero napapansin nilang kakaiba ang hitsura nito at may larvae na lumalabas sa katawan nito. Inatake nila ang mga invaders na nahihirapan ipagtanggol ang sarili. Iniisip nilang umatras pero lumitaw si Isla sa itaas nila at madaling pinutol silang lahat. Lumitaw si Flame sa likod niya at ipinakilala ang sarili bilang isa sa 4 na generals ng Demon Lord. Sinabi niya na pinatay niya ang kasama niya sa dragon pero hindi ito interesado at sinabi na hindi siya nagulat dahil si Ice Rock ang pinakamahina sa 4 na generals. Iniisip niyang sapat ang lakas niya para talunin si Takyudo at sinabi kay Isla na huwag siyang maliitin habang inilalabas ang kanyang powers at naghahanda sa labanan. Nakikita natin si Takyudo sa kanyang silid habang ini-analyze ang sitwasyon. At iniisip niyang mas malakas si Ella kaysa kay Flamen kaya balang araw matatalo rin niya ito. Alam niya na nakikipaglaban din ng larvae para protektahan ang kanilang mga lupain. Habang nakapwesto si Gi at ang kanyang mga warriors sa paligid ng capital at naka-standby pa rin ang Brain Eaters, iniisip ni Takyudo na maayos ang lahat pero napapansin ng kambal na restless siya dahil nararamdaman niyang may mali.
Balik tayo kay Ilo habang iniiwasan niya ang mga atake ni Flamen at sinusubukang putulin siya. Pero tumalon si Flamen at biglang bumagsak ang kanyang larvae mula sa puno at tinakpan ang buong katawan niya. Sinunog niya ang mga ito. Sinabi niya na hindi siya nag-iisa na may mga pawn at nag-summon siya ng mga monsters sa kanyang panig. Napansin ni Ella na cheating ang skill niya dahil nakakagawa siya ng minions ng walang cost. Sumugod ang kanyang mga minions, kaya nagtanim si Ella ng kanyang larvae sa lupa at agad nilang pinatay ang mga monsters. Sinunog niya ang mga ito bago sila makalapit at iniiwasan ng attacks ni Isla, sinasabi na hindi niya dapat pagkatiwalaan si Takyudo dahil may tinatago ito sa kanya. Pero hindi naniwala si Ella kay Flamen na sumugod gamit ang Burning Fist pero madaling na-block ni Ella ang attack. Sinabi niya na galit siya kay Ella dahil may choice siya na manatiling loyal sa kanyang king. Tinanong niya kung ano ang pakiramdam ni Ella sa kanyang posisyon. Sinabi niya na masaya siya dahil gusto niyang maglingkod sa kanyang master at tinanong niya kung ano ang pakiramdam ng kontrolado ng Demon Lord. Sinabi niya na napakasama pero iniisip niyang makakalaya siya kapag pinatay na niya lahat sa Managra. Gumawa siya ng malaking pillar ng apoy para atakehin si Ella. Nataman niya ito at iniisip na tapos na ang laban pero na-realize niyang protektado siya sa loob ng kakon. Nagtataka siya kung iyon lang ang kaya niya. Nagpatuloy siya sa pag-atake pero naiiwasan ni Ella lahat at nauubos ang mana niya. Nagawa ni Ella na putulin siya at naghanda tapusin siya, sinasabi na binastos niya ang Managra. Narealize niya na isa lang siyang puppet ng Demon Lord pero nagpa siya siyang gampanan ng bahagi niya hanggang sa huli at pinutol ni Ella ang katawan niya sa maliliit na piraso. Sinabi ni Takyudo kay Isla na mahusay ang ginawa niya. Narealize niya na pinanood niya ang laban at sinabi na nakapag-level up siya sa pagtalo kay Flamen. Pero biglang nagkaroon ng communication error at nagtaka siya kung ano ang ginagawa ng kambal doon. Ipinaliwanag nila na wala silang ideya dahil kasama nila si Takyudo ilang sandali lang ang nakalipas. Iniisip niya na nasa panganib sila. Inutusan niya ang kanyang larvae na protektahan sila pero nakikita natin si Flamen na may ngiti sa mukha. Biglang natakot ang larvae at tumakbo palayo. Tinawag ni Isla ang Brain Eaters para tumulong pero walang sumagot. Lumipad si Isla kasama ang mga bata pero matapos ang ilang sandali napunta siya sa katawan ni Flamen. Nagtawanan siya sa kanya kaya sinubukan niyang patayin ito muli pero naharang siya ng barrier. Nakakuha si Takyudo ng system message na nagsasabing ito ay automatic barrier na nagpoprotekta sa mga key characters sa panahon ng event. Naaalala ni Takyudo sa Brave Quest na nagtitrigger si Flame ng event kapag natalo siya. Nag-aalala ang kambal kaya pinanggako ni Isla na poprotektahan sila. Biglang may kakaibang kapangyarihan na kumokontrol sa kanya. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Flame na ito ay scripted event at biglang nagsimulang lumapit ang mga bata sa kanya. Hindi nila makontrol ang katawan nila at hindi mahinto ni Isla ang kanilang paglapit habang sinasabi ni Flame na wala siyang magagawa. Sinubukan niyang kumawala sa kapangyarihan pero wala itong epekto. Sinabi ni Flame na wala sa kanila ang sariling kalooban. Iniisip niyang piraso lang sila sa laro at isinumpa ang Demon Lord sa pagsisinungaling tungkol sa pagpapalaya sa kanya. Tumanggi siyang mamatay ng walang kabuluhan at naghanda siyang pasabugin ang sarili na nagdulot ng malaking pagsabog. Sa isang flashback, nakita natin si Carrie na ipinapakita sa kanyang kapatid ang bagong lugar na nadiskubre niya para tanawin ang kaharian. Habang sumisikat ang buwan, nagliliwanag ang lahat at nakita ni Maria na maganda ito. Naalala niya na sinabi ni Takyudo na ito ay sumisimbolo ng pag-ibig. Kaya nagpa siya silang ibahagi ito kay Isla sa susunod na full moon. Nakita natin na nakaligtas sila sa pagsabog at na-realize na pinrotektahan sila ni Isla. Tinawag nila si Takyudo para tulungan sila pero block pa rin ang communication. Alam ni Isla na kulang na ang oras niya at nagtatanong sila kung may magagawa pa, sinisisi ang sarili sa kahinaan nila. Pero sinabi niya na wala silang nagawang mali. Biglang inilabas niya ang kanyang sariling puso at sinabi na kainin nila ito para makaligtas gamit ang kanyang skill na ililipat ang natitirang kapangyarihan niya sa kanila. Samantala, nakikita natin si AA na tinatalo ang mga barbarians at sinabi kay Malta na hindi siya kailangan pero sinabi nito na sumusunod lang siya sa utos ni Takyudo. Naiinis si AA habang tinatanggal ang mga barbarians pero biglang naramdaman niya ang nangyari kay Ilo at nawala ng kontrol ang kanyang tentacles. Naitawid niya ang sarili sa katahimikan at nakikita natin na shock din si Takyudo dahil hindi dapat posible ang scripted event sa mundong ito. Nakita natin sina Keria at Maria na kumakain ng puso pero may error sa kanilang promotion bilang heroes. Sa wakas nakausap ni Takyudo si Ada at sinabi ang tungkol sa scripted death event. Narealize niya na dapat na-report niya ang nangyari kay Ice Rock.
Iniisip niya na bumalik sa Managra para protektahan siya, pero sinabi ni Takyudo na sundan niya ang kambal. Napatungo sa enemy base para sa paghihiganti, pero hindi sila pwedeng mawala ng iba pang heroes. Nag-aalala siya sa kaligtasan ni Takyudo laban sa RPG mechanics, iniisip na mas mahalaga ang kaligtasan niya, pero iniutos pa rin niya na sundan ang mga bata. Agad siyang umalis, pero naaalala niya kung gaano kagaling si Takyudo sa laro. Kailangan niyang maniwala sa kanya at sundin ang kanyang utos. Nag-report sina G at Emil tungkol sa sitwasyon at iminungkahi ang susunod na hakbang, pero sinabi ni Takyudo na kikilos lang sila kapag siya ang nag-utos. At na-realize nila na iba ang kilos niya ngayon. Nakikita natin si Keria habang lumalapit sa mga barbarians at natuwa ang Wind General sa kanyang tapang na lumapit ng mag-isa. Nagtataka si Keria kung bakit kailangan nilang magdusa, iniisip na cruel ang mundo, at biglang naramdaman ng lahat ng barbarians ang sakit. Nagtataka ang Wind General kung ano ang ginagawa niya sa kanila, at sinugod siya ng cursed wind niya, pero walang epekto dahil sa divine protection ni Keria. Nagsimulang mabulok ang kamay ng General, nahulog siya sa lupa habang kumakalat ang bulok sa buong katawan niya at naging alikabok. Samantala, hinarap ni Maria ang isa pang General na ginamit ang arcane mechanisms laban sa kanya, pero wala itong epekto. Naghanda ang General na lumaban gamit ang mech pero pinalimutan ito ng abilities ni Maria kung paano gumalaw. Inutusan niya ang kanyang mga Earth Mages na umatake, pero nakalimot na rin sila kung paano lumaban. Tinanong siya ni Maria kung naniniwala siya sa pag-ibig. Sinabi niya na kailangan nila ang pag-ibig dahil kinamumuhian sila ng mundo. At habang kumakagat siya, kinain niya bigla ang mga mages. Kinuha niya rin ang mech at sinimulang kainin ang lahat sa paligid nila. Natakot ang General at nanalangin sa Demon Lord na iligtas siya. Sinabi ni Maria na kalimutan na lang ang takot at kapag nakalimot na siya sa lahat, pag-ibig lang ang mananatili. Pero nagbigay ang system ng bagong mensahe na naging banta na ang magkapatid dahil ang kanilang galit ay pwedeng sumire sa mundo. Nakikita natin ang mga bata na papalapit sa Demon Lord na nagtatanong kung paano nila natalo ang kanyang army. Naglagay siya ng Dark Barrier para protektahan ang sarili, pero agad itong nawala dahil sa kapangyarihan ni Keria. Iniisip ng Demon Lord na may mga trials na ipinadala ng Diyos. Kaya nag-transform siya sa kanyang final form. Sinasabi na hindi na siya limitado sa mundong ito habang umaatake gamit ang napakaraming swords. Pero ginawa ni Maria na kalimutan ng mga swords kung paano gumalaw at sinimulang tunawin ni Keria ang lupa sa ilalim niya. Sumugod ang mga bata sa kanya at habang sinusubukan niyang kontra-atake, natunaw ang braso niya dahil kay Keria. Ginamit nila ang kanilang powers laban sa kanya pero tumanggi siyang matalo, sinasabi na kapag natupad niya ang kanyang pact sa Diyos, makakalaya siya. Sinabi ni Maria na wala namang Diyos at sinabi nilang ang paniniwala sa isang bagay ay nagdudulot lang ng sakit. Sumpa ng Demon Lord ang pangalan ng Diyos niya at nagsimulang gumaling ang sugat niya pero biglang nahati siya sa dalawa ng isang batang lalaki. Nagtataka ang mga bata kung sino siya at nagalit sila dahil naantala ang kanilang paghihiganti. Kaya sinubukan ng bata silang pakalmayin. Nagdesisyon ng mga bata na patayin siya pero biglang lumitaw si Ada at pinatigil sila gamit ang bago niyang skill. Namangha siya na na-stun nito ang mga bata sa gitna ng aksyon. Sinabi niya na iniutos ni Takyudo na bumalik sila pero iginiit nila na patayin ang batang lalaki na nakaharang sa kanila. Naiinis si Ada sa kanila, iniisip na sumobra na ang kapangyarihan nila sa kanilang ulo kaya naghanda siyang pigilan sila sa pamamagitan ng puwersa. Nabanggit ng mga bata na sinabi sa kanila ni Takyudo na pwede nilang gawin ang gusto nila pero naalala rin nila na sinabi niyang kumilos sila sa paraang ikatutuwa ng kanilang ina. Kaya naisip nila si Isla at nakabalik sa kanilang senses. Humingi ng paumanhin ng mga bata kay Ada at sinamantala ng batang lalaki ang pagkakataon para tumakas. Mukhang may ideya si Ada kung sino siya, pero nagpasya siyang iwanan siya dahil iniisip niyang hindi nila kaya harapin siya sa ngayon. Nakakatanggap si Takyudo ng report mula kay Ada at natuwa siya na tapos na ang lahat. Pero na-realize niyang naging pabaya siya at kailangan niyang mas maging maingat sa mechanics mula sa ibang laro. Nakikita natin ang batang lalaki pagkatapos makalayo at sinisisi niya ang kanyang Diyos sa pagsasabing I rescue ang kambal. Sumama sa kanya ang kanyang servant na nagsabi na humingi ng paumanhin ang Diyos sa nangyari pero naiirita pa rin siya. Lumitaw ang isang higanti sa likod niya pero agad niya itong pinutol at nalaman natin na reincarnated din siya sa mundong ito at naglakbay sila para iligtas ang mundo. Samantala, nakikita natin si Lena na hinarap si Araino sa ika-19 na pagkakataon, determinado na tuklasin ang kanyang lihim. Nalaman natin na sinubukan na niyang patayin si Araino sa lahat ng paraan, kahit isil ang kanyang magic, pero bumabalik ito sa buhay sa bawat pagkakataon. Kumpiyansa si Araino na sa huli ay mananalo siya.
Nakikita natin ang dice na tumapat sa 100. Hindi makapaniwala si Araino sa crit at iniisip niyang siya na ang pinakamalakas matapos baguhin ang kanyang character sheet ng 19 na beses. Pinupuri niya ang dice gods at mukhang Managra ang susunod niyang target. Samantala, iniisip ni Takyudo kung paano nila nawala si Isla dahil sa kanyang kayabangan at habang nagagalit, nabasag niya ang sahig ng kanyang bahay. Nagulat siya sa lakas niya. Sinubukan niya ulit sa isang malaking puno at na-realize na hindi lang siya nagkokontrol sa laro dahil isa rin siyang unit sa mundong ito at hindi siya makapaniwala na hindi niya ito napansin dati. Pagkatapos, nagkaroon sila ng meeting para talakayin ang nangyari at iniisip ni Ana na kailangan parusahan ang kambal, pero sinabi ni Takyudo na wala silang nagawang mali. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang sariling kapabayaan na ikinagulat ng lahat at pinanggako niyang ibabalik sa buhay si Isla. Iniisip ni Ada na imposible ito sa kanilang sitwasyon, pero pinaalala ni Takyudo ang Ascension Victory Condition ng kanyang laro, kung saan hanggat ang kanilang civilization sa mas mataas na plane at maibabalik nila ang lahat. Iniisip ni Ada na napakahirap maabot ang victory condition at lahat ay lalaban sa kanila kapag nalaman kung ano ang ginagawa nila. Pero iniisip ni Takyudo na pwede nilang patayin ang sino mang hahadlang sa kanila. Ipinakita niya ang pinakabagong advancement sa teknolohiya at sinabi na mapapasakop nila ang mundo kung susunod lang sila sa kanyang utos. Pagkatapos, iniisip ni Takyudo na hindi sapat ang modern weapons ng mag-isa. Kailangan niyang maingat na pamahalaan ang kanyang units. Nagdesisyon siyang i-check ang lahat at nakita niya na lahat ng Dark Elves ay nagtipon sa isang lugar, kaya nagpa siya siyang tingnan yon. Lahat ay nagbigay galang kay Isla, pero napansin ng kambal na hindi ito isang libingan dahil sinabi ni Takyudo na ibabalik niya siya sa buhay. Pero hindi sigurado sina Malta at iba pa kung makakasabay sila sa plano niya. Sinabi ng kambal na kumikilos silang parang bata dahil madaling natatakot at na-realize nila na tama ito. Hindi makapaniwala si Isla na walang pag-aalinlangan ang mga bata, kaya ipinangako rin niya na susunod siya kay Takyudo hanggang sa dulo. Lahat ng elves ay nagpa siya ring ibigay ang kanilang tiwala sa kanya. Pagkatapos noon, pumunta si Takyudo sa shrine ni Isla, at habang nakatingin siya pababa, na-realize niya na malapit na siyang magkamali sa strategy na pinili niya. Dahil sa tulong ng lahat, nagkaroon sila ng isang bansa tulad nito. Kinabukasan, iniisip ni Ana na hindi niya nabago ang isip ni Takyudo, pero nagdesisyon siyang maging tapat at sundin siya. Nang pumunta siya upang makita siya, natagpuan niya ang kambal na nagpapalubag loob kay Takyudo habang humihingi siya ng paumanhin sa sobrang emosyon niya at sa pagpapakaba sa lahat. Tinanong nila kung ano ang tunay niyang ibig sabihin. Sinabi niya na hindi niya hahayaan na magdusa pa ang sino mang nagtitiwala sa kanya at magtutulungan sila para makamit ang Ascension Victory. Nangako silang lahat na mananatili sa kanyang tabi at tutulong sa kanya. Determinado siyang ipakita ang kaya niyang gawin bilang number 1 na player. Dito nagtatapos ang video. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang channel. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.